Si Shin ay isang ordinaryong lalaki na namumuhay sa gitna ng hirap ng buhay. Sa araw ng kanyang ikatatlumpung kaarawan, naalala niya ang isang lumang alamat na nagsasabing sino mang umabot sa edad na iyon nang hindi pa nag-aasawa ay magkakaroon ng kakayahang gumamit ng mahika. Nang tumama ang alas 12 ng hating gabi, sinubukan niya ito isang beses, tapos muli, pero walang nangyari. Nawalan siya ng interes at nahiga na lang para matulog. Ilang sandali lang ang lumipas nang bigla siyang makaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Dahilan para mapaluhod siya sa sahig. Habang lalo pang lumalala ang sakit, pumasok sa isip niya na ayaw pa niyang mamatay. Sa mismong sandaling iyon, may kakaibang nangyari at siya ay nailipat sa ibang mundo, nagsimula ang bagong buhay na may isipan ng isang matandang lalaki sa katawan ng isang munting bata. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita ni Shin ang kanyang ina na bumababa mula sa isang karwahe at ipinapakilala siya sa kanyang anak na babae. Sinabi nitong batiin niya ang kanyang munting kapatid. Nagulat si Mary, saka lumapit at binati siya ng halik. Ngunit si Shin ay nanatiling balisa sa itsura nito at sa sitwasyong kinasadlakan niya. Lumipas ang 3 taon. Bahagyang lumaki sina Mary at Shin at nagkarera sila sa bakuran. Unang nakarating si Mary sa dulo at tinanong kung bakit napakabagal niya. Hingal na hingal, sinabi ni Shin na masyado siyang mabilis tumakbo. Kalma namang sumagot si Mary na natural lang iyon dahil siya ang nakatatandang kapatid. Nang gabing iyon, nagsalo-salo ang pamilya sa hapagkainan. Sinabi ni Shin sa kanyang ama na may nais siyang itanong. Tinanong niya kung may mga halimaw ba sa mundong ito. Kinumpirma ng ama na mayroon at binalaan siyang huwag na huwag lalabas ng bahay ng mag-isa. Ipinaliwanag nitong delikado ang mga halimaw at kaya nilang pumatay ng tao, at kung sakaling makakita si Shin ng isa, kailangan niyang tumakbo at humingi agad ng tulong sa nakatatanda. Sunod niyang tinanong ang tungkol sa mga diwata at espiritu. Sinabi ng ama na wala siyang alam tungkol sa mga espiritu, pero may mga diwata raw talaga, bagamat bihira at mahirap makita maliban na lang kung dumaan sa mga mangangalakal na nanghuhuli nito. Pagkatapos ay tinanong ni Shin ang tungkol sa mahika. Sumagot ang ama na hindi raw ito umiiral o kahit man lang ay wala pa siyang narinig na ganoon. Iminungkahi ni Shin na baka hindi pa lang alam ng ama ang tungkol dito. Sumang-ayon ang ama na marami pa siyang hindi nalalaman, ngunit idinagdag na ang mahika ay hindi isang bagay na karaniwang napag-uusapan o nasasaksihan. Tinanong niya kung saan narinig ni Shin ang tungkol sa mga diwata at mahika, ngunit hindi ito sumagot at mula noon ay hindi na niya muling binanggit ang paksa ng mahika. Lumipas pa ang 3 taon. Si Mary ay nagsasanay ng pakikipaglaban sa harap ng bahay habang si Shin naman ay nakaupo sa malapit, nagbabasa at paminsan-minsang pinapanood ang kanyang mga galaw. Makalipas ang ilang oras, napagod si Mary at umupo sa tabi niya. Tinanong siya ni Shin kung bakit siya nagsasanay ng sobrang tindi. Ipinaliwanag ni Mary na bilang nakatatandang kapatid, kailangan niyang maging handa sa anumang panganib, maging halimaw man o kriminal ang humarap sa kanila. Sinabi niyang kailangan niyang maging malakas upang maprotektahan siya. Pagsapit ng takip silim, nagtungo si Mary sa lawa upang magsanay kasama ang kaibigan niyang si Rose. Napansin ni Rose na buong araw nang nagsasanay si Mary at nagulat na hindi pa rin ito lubos na napapagod. Sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang unti-unting umaangat mula sa ibabaw ng lawa. Napatigil si Mary at tahimik itong nakatitig sa liwanag, bakas ang kaba sa kanyang mukha habang naaalala ang pag-uusap noon ni Shin at ng kanilang ama tungkol sa mahika. Kinabukasan, isinama ni Mary si Shin papunta sa lawa. Pinaalalahanan siya ni Shin na sinabi ng kanilang ina na huwag silang lalayo. Tiniyak ni Mary na malapit lang ang lawa at wala namang mga halimaw doon. Naupo silang dalawa at naghintay hanggang lumubog ang araw. Tinanong ni Shin kung magagalit ba ang kanilang ina dahil ginabi sila. Inamin ni Mary na baka medyo magtampo ito, pero sinabi niyang sulit naman ang mangyayari. Habang unti-unting lumulubog ang araw, muling sumulpot ang liwanag mula sa lawa at nagsimulang umangat sa hangin ang mga kumikislap na ball ang liwanag. Tahimik lang na nanood si Shin. Ipinaliwanag ni Mary na palagi raw lumilitaw ang mga liwanag na iyon bago magtakip silim, kahit hindi niya alam ang dahilan. Tinanong ni Shin kung alam ba ito ng kanilang mga magulang. Sinabi ni Mary na minsan na niyang dinala roon ang mga ito nang una niyang makita ang liwanag. Pero wala silang nakita. Inamin niyang nag-alala siya na baka hindi rin ito makita ni Shin. Dagdag pa niya, iba-iba raw ang nakikita ng mga tao, may ilan na sandaling kislap lang ang napapansin, habang ang ibang bata naman ay malinaw na nakikita ang mga ilaw. Tahimik niyang binulong sa sarili kung ang kababalaghang ito ay mahika. Kinaumagahan, sabay-sabay na nag-almusal ang pamilya. Mabilis na natapos kumain sina Shin at Mary, ikinagulat iyon ng kanilang mga magulang. Hinimok ni Shin si Mary na umalis na sila. At muling nagtungo ang dalawa sa lawa, umaasang matutuklasan ang lihim sa likod ng mga liwanag.
Nagpalipas sila ng oras sa pangingisda, ngunit di nagtagal ay napagod si Shin. Sinabi ni Mary na mahina raw ang kanyang pangangatawan dahil hindi siya nagsasanay tulad niya at bumaba ang kanyang stamina. Napansin niyang malayo pa ang takip silim at tinanong kung may iba pa ba silang gagawin. Sinabi ni Shin na gusto niyang libutin ng lawa at alamin kung saan talaga nagmumula ang mga bolang liwanag. Tinanong ni Mary kung hindi ba basta na lang yon umaangat mula sa lawa. Sumagot si Shin na tiyak na may pinanggagalingan itong buhay sa ilalim ng tubig at kung hindi sila magsasaliksik ng maayos, hindi nila malalaman kung ano talaga ang mga iyon. Tinanong ni Mary kung ano ang susunod nilang gagawin. Ipinaliwanag ni Shin na kukuha sila ng tatlong magkakaibang bagay mula sa lawa at ilalagay sa magkakahiwalay na timba, mga bato sa una, mga halamang tubig sa ikalawa, at mga isda sa huli. Pagkatapos, maghihintay sila hanggang takip silim at oobserbahan kung alin sa mga iyon ang maglalabas ng mga liwanag. Tinipon nila ang mga bagay at inilagay sa mga timba, saka muling naupo sa gilid ng lawa at nagpatuloy sa pangingisda. Makalipas ang ilang oras, sinabi ni Mary na matagal na silang naroon pero wala pa ring nahuhuli. Marahang natawa si Shin at sinabi kung gaano siya kasaya na tinutulungan siya ni Mary. Sumagot si Mary na natural lang iyon dahil siya ang nakatatandang kapatid at dapat lang na nasa tabi niya siya. Nagpasalamat si Shin sa kanyang tulong. Dagdag ni Mary, gusto rin niyang makita ang mahika kung talagang totoo ito. Di naglaon, sa wakas ay may nahuli ring isda si Mary at inilagay ito sa ikatlong timba. Tinanong ni Shin kung bihira ba ang isdang iyon. Sinabi ni Mary na hindi at halos kahit saan daw ito matatagpuan. Sa sandaling iyon, lumapit si Rose, kaibigan ni Mary, at tinanong kung ano ang ginagawa nila, saka napansin si Shin at nagtanong kung siya ba ang kanyang nakababatang kapatid. Kinumpirma iyon ni Mary at sinabi kay Shin na batiin siya. Magalang namang bumati si Shin. Muling tinanong ni Rose kung ano ang ginagawa nila. Sumagot si Mary na nangingisda lang sila. Nagtaka si Rose kung bakit sa mismong lawa na iyon sila pamwesto. Tiniyak ni Mary na alam ni Shin ang kanyang ginagawa. Nagulat si Rose at tinanong si Shin kung nakikita rin ba niya ang mga kumikislap na bolang liwanag na tinawag niyang isang kakaibang pangyayari. Sumagot si Shin na malinaw niya itong nakikita at tinanong kung may alam ba siya tungkol dito. Sinabi ni Rose na wala at nanunood lang daw siya dahil maganda ito. Pagsapit ng takip silim, naupo si Rose sa tabi ng lawa at nagpatuloy sa pangingisda. Di nagtagal, muling lumitaw ang mga bolang liwanag. Sinabi ni Mary kay Shin na wala ni isa sa mga laman ng timba ang naglalabas ng liwanag. Sumagot si Shin na sinubukan lang niyang gayahin ang kapaligiran, saka nagtanong kung may iba pa bang mga nilalang sa lawa bukod sa mga isda. Sinabi ni Mary na marami pa. Dagdag ni Rose, mahirap daw tipunin ang lahat ng buhay na nasa lawa. Sumang-ayon si Shin, saka hinubad ang kanyang damit at nagpa siyang pumasok sa tubig upang alamin ang lihim ng mga liwanag. Agad siyang pinigilan ni Mary at binalaan na delikado ang bumaba roon. Tiniyak naman ni Shin na magiging maayos siya. Ipinilit ni Mary na sasama siya at magkasama silang pumasok sa lawa. Namangha sila sa ganda ng mga kumikislap na bolang liwanag sa paligid nila. Inabot ni Shin ang isa at sinabi kay Mary na bahagyang mainit ito at may kakaibang pakiramdam. Inilubog niya ang ulo niya sa tubig upang makita kung ano ang nasa ilalim pero wala siyang nakita. Iminungkahi ni Mary na baka masyado lang madilim. Sumagot si Shin na may natutunan pa rin siya at ipinaliwanag na ang mga liwanag ay nagmumula sa isang buhay na nilalang sa ilalim ng tubig, posibleng ang mga isda dahil gumagalaw ang liwanag kasabay nila. Sinabi ni Mary na sana ay mas malinaw pa ang kanilang nakikita. Umahan sila mula sa lawa at muling sinuot ang kanilang mga damit. Nagpasalamat si Shin sa kanyang kapatid sa lahat ng ginawa nito. Sinabi ni Mary na hindi na kailangan at muli siyang pinaalalahanan na siya ang nakatatandang kapatid. Sa sandaling iyon, sumigaw si Rose at sinabing may nahuli siyang isa pang isda mula sa lawa at ipinaliwanag na ito ang babaeng katapat ng isdang nahuli ni Mary kanina. Inilagay nila ang babaeng isda sa timba kasama ang lalaki. Halos agad-agad, nagsimulang umangat mula sa timba ang mga kumikislap na bolang liwanag. Tahimik na pinanood ng tatlo ang tanawin. Nabighani sa ganda nito. Sinabi ni Shin na ngayon ay naiintindihan na niya at ipinaliwanag na isa itong uri ng panliligaw ng mga isda at ang mga bolang liwanag ang bunga nito. Kinabukasan, muling nagpasalamat si Shin sa kanyang kapatid sa pagtulong sa kanya at niyakap ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglabas ng mahinang liwanag ang kanyang katawan. Pareho silang napahinto sa gulat. Sinabi ni Shin na maaaring ito ay mahikal na enerhiya at isa rin itong anyo ng courtship behavior. Iminungkahi niyang tuwing ipinapahayag niya ang kanyang damdamin, posible siyang magliwanag. Natakot si Mary at biglang tumakbo palayo.
Naiwan si Shin at napagtanto niyang totoo ang mahika sa mundong ito kahit wala pang nakakatuklas nito at mula sa puntong iyon, tunay nang magsisimula ang kanyang kwento. Makalipas ang ilang sandali, mag-isang nakaupo si Shin sa kanyang kama at nagmuni-muni. Naisip niya na sa huling 3 taon ng kanyang nakaraang buhay, nabuhay siya sa tuloy-tuloy na kawalan ng pag-asa. Walang tigil siyang nag-aral at sinikap matutunan ang lahat ng kaya niya dahil sa matinding pagkahumaling niya sa mahika. Hindi niya kailanman hinayaang sumuko ang sarili niya dahil hindi niya matanggap na hindi talaga umiiral ang mahika sa mundong iyon. Ngayon, sa kanyang ikalawang buhay bilang 6 na taong gulang, muntik na niyang tuluyang bitawan ang pangarap na iyon. Pero ang pagkakatuklas sa mga kumikislap na bolang liwanag ang muling nagbalik ng kanyang pag-asa. Pumasok si Mary sa silid. Sinabi niya na mabuti raw at dumating siya at pinaupo niya ito sa tabi niya. Umupo si Mary sa kama at nagulat nang mapansing nakatitig si Shin sa kanya. Sinabi ni Shin na mahal niya siya. Namula si Mary at sa sandaling iyon ay nagsimulang maglabas ng liwanag ang katawan ni Shin. Sinabi niya na para mailabas ang mahikal na enerhiyang ito, kailangan niyang ipahayag ang kanyang damdamin, pero idinagdag niyang hindi ito maaaring ang tanging paraan ng paggamit ng mahika at kailangan pa niyang humanap ng ibang pamamaraan. Nagalit si Mary at sinabi niyang parang ginawa lang siyang test subject para ma-activate ang mahika nito. Natarante si Shin at sinabi niyang hindi siya nagsisinungaling at totoo ang lahat ng sinabi niya. Sinabi ni Mary na patatawarin niya siya sa pagkakataong ito at tinanong kung may iba pa ba siyang natuklasan tungkol sa mahika. Sinabi ni Shin na sa ngayon, ang alam pa lang niya ay ang pagpapahayag ng emosyon ang nagpapagana nito, pero sigurado siyang may iba pang paraan. Sinabi niyang susubukan niyang gumamit ng ibang emosyon tulad ng kasiyahan o takot. Nang gawin niya ito, muling nagliwanag ang kanyang katawan at sinabi niyang nagtagumpay siyang makahanap ng panibagong paraan. Nakatitig si Mary sa kanya sa sobrang gulat at tinanong kung sinadya niya ba iyon. Sa isip ni Shin, kahit magliwanag man lang ang kanyang katawan, wala itong tunay na halaga hanggat hindi niya ito nagagawang tunay na mahika. Pero sapat na iyon para makumpirma niyang talagang umiiral ang mahika. Makalipas ang ilang panahon, mag-isa na namang nagmuni-muni si Shin sa kanyang silid. Isang buwan na ang lumipas mula nang huli niyang maabot ang estado ng pagliwanag. Sa panahong iyon, marami siyang natutunan. Para ma-activate ang liwanag, kailangan niyang maabot ang isang tiyak na emosyonal na kondisyon, pero napakahirap itong panatilihin ng matagal. Natuklasan din niyang may limitasyon bawat araw kung ilang beses lang niya kayang maabot ang estadong iyon. Ngunit kapag tuluyang nauubos ang kanyang mahikal na enerhiya, mas malakas naman itong bumabalik kinabukasan. Natuklasan pa niya na ang mga taong hindi nakakakita ng mga kumikislap na ball ang liwanag ay hindi kayang gumamit ng mahika. At tanging ang mga may kakayahang makakita nito ang may potensyal na gumamit ng mahika. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Shin. Nagtaka siya kung bakit hindi siya nakakalikha ng sarili niyang mga ball ang liwanag. Naisip niya kung may hangganan ba ang dami ng mahikal na enerhiyang taglay ng isang tao, at napansin niyang sa ngayon, katawan lang niya ang kaya niyang pagliwanagin. Naisip niya kung ang ibig bang sabihin nito ay mas mahina pa ang kanyang mahikal na enerhiya kaysa sa isang isda. Ramdam niyang may mali at tila nasa isang dead end na siya. Pinatigil niya ang sarili at nagpa siyang hindi ito ang oras para sumuko. Sa layo ng narating niya, hindi niya matatanggap na hindi siya kayang gumamit ng mahika. Ang mga isda sa lawa ay nagliliwanag muna ang katawan bago maglabas ng mga ball ang liwanag. At naniniwala siyang ibig sabihin nito ay malapit na siyang maunawaan ng isang napakahalagang katotohanan. Nag-focus si Shin at muling inactivate ang liwanag, saka sinubukang ilipat ang enerhiya papunta sa kanyang kamay. Nabigo siya at napagtanto niyang napakahirap pagsabayin ng pagtuon sa emosyon at ang pagkontrol sa enerhiya. Kaya binaligtad niya ang proseso at muling sinubukan. Sa pagkakataong ito, mas malakas na liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay. Nakahinga siya ng maluwag at sinubukan ito sa pamamagitan ng paghampas sa pader, ngunit matinding sakit lang ang kanyang naramdaman. Napagtanto niyang liwanag lang ito at hindi pa mapanirang mahika, pero hindi iyon mahalaga. Ang makalikha ng mas malakas na liwanag ay progreso pa rin at ito ang unang tunay niyang hakbang pasulong. Makalipas ang ilang panahon, sumama si Shin kina Mary at Rose sa pagsasanay sa pakikipaglaban kasama ang kanilang ama. Sinabi ni Shin sa kanyang ama na pwede naman siyang umatras dahil ayaw niyang manakit ng iba at wala siyang nakikitang dahilan para matutong lumaban. Sumagot ang ama na hindi iyon totoo at pinaalalahanan siyang hindi lang tao ang kaaway sa mundong ito at na may mga halimaw sa labas ng nayon. Dagdag ni Rose, siya mismo ang humiling na matutong lumaban upang maprotektahan ang sarili niya. Hindi nagtagal, bumagsak si Shin sa sobrang pagod. Sinabi ng ama na hindi niya inasahan na ganoon kaina ang katawan ni Shin pagdating sa labanan.
Saka humarap kay Rose at sinabing may malakas itong talento at magiging mahusay na mandirigma balang araw. Pagkatapos ay tinawag niya si Mary at sinabing siya naman ang susunod. Naghanda si Mary at umatake, ngunit mabilis na gumalaw ang kanilang ama at madaling natalo siya. Sinabi nito na huwag siyang panghinaan ng loob dahil maayos ang kanyang ipinakita, bagamat mabagal pa ang galaw niya, at sa patuloy na pagsasanay ay magiging bihasa siya sa loob ng ilang taon. Nakinig si Mary at halatang natuwa sa sinabi. Pagkatapos nito, bumalik si Shin sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang pagsasanay sa mahika, ngunit hirap pa rin siyang umusad. Nagpasya siyang tumigil muna at balikan ang kanyang mga obserbasyon at pag-aaral. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ama at sinabi na pupunta sila sa kalapit na lungsod para bumili ng mga kailangan. Tinanong siya ng ama kung gusto niyang sumama. Lumiwanag ang mukha ni Shin at agad siyang sumagot na syempre sasama siya. Hindi nagtagal, narating nila ang lungsod. Sinabi ng ama na naroon na sila sa kanilang pupuntahan. Kahit halatang pagod na ang mga bata sa biyahe, pinaalalahanan niya silang marami pa silang bibilhin at binalaan na huwag lalayo upang hindi maligo. Tahimik na nadismaya si Shin dahil naisa na niyang maghanap sa lungsod ng anumang bakas tungkol sa mahika. Tinapos nila ang kanilang mga pinamili at pagkatapos ay sinabi ng ama na dadaan muna sila sa pandayan bago umuwi. Sa pandayan, tinanong ng ama ang tungkol sa ipinagawa niyang bagay. Sumagot ang panday na handa na ang espada para kay Mary at kinuha ito. Nagulat si Mary nang iabot sa kanya ang espada at ipinaliwanag ng panday na ginawa niya itong magaan para hindi masyadong mabigat para sa kanya. Tinanggap iyon ni Mary na halatang tuwang-tuwa. Nang matapos ang lahat, bumalik sila sa karwahe at nagsimulang umuwi. Lumingon si Mary kay Shin at sinabing sana ay hindi siya nagtatampo dahil siya lang ang binilhan ng ama nila ng regalo. Tiniyak ni Shin na ayos lang iyon, sinabi niyang kaarawan naman niya at hindi rin naman niya gusto ang isang espadang tulad ng sa kanya. Habang umaandar ang karwahe, napansin ni Shin ang isang kakaibang tindahan at itinuro ito sa kanyang ama. Agad siyang sinabihan ng ama na delikado ang lugar na iyon at wala pa siyang kailangang malaman tungkol dito. Humingi ng paumanhin si Shin at sinabing napansin lang niya iyon dahil sa kanyang pag-usisa. Sa isip niya, naalala niyang nabasa niya noon na ang pangalan ng tindahang iyon ay Fairy Seller. Kinabukasan, isang lalaki ang naglalakad sa kagubatan sa ilalim ng malakas na ulan. Minamadali niyang makabalik sa nayon bago tuluyang mabasa ang dalang panggatong. Biglang may isang aninong dumaan sa harap niya, natisod, at bumagsak sa lupa. Tinanong niya kung ayos lang ito. Mahinang sumagot ang lalaki na pinatay na ng mga halimaw ang lahat at may mga gol na lumitaw. Samantala, nasa loob ng bahay si Shin at nagsasanay ng mahika kasama si Mary. Binibilang ni Mary ang oras habang pinapanatili ni Shin ang liwanag. At nagawa niyang tumagal ng buong 10 segundo. Pumalakpak si Mary at sinabing nakapagtala siya ng bagong record. Sinabi ni Shin na dahil yon sa tulong niya. Tiningnan siya ni Mary at sinabing parang hindi pa rin siya masaya. Sumagot si Shin na mas matagal na siyang nakakagamit ng mahika kaysa dati, pero hindi pa rin iyon sapat dahil liwanag lang ang nagagawa niya. Hinawakan ni Mary ang kanyang kamay at sinabing gusto niya ang mahika niya. Sa sandaling iyon, may malakas na ingay na umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng bahay. Bumaba sila upang alamin ang nangyayari at tinanong ang kanilang ama. Sinabi nito na may mga gol na lumitaw sa nayon at ang mga halimaw na ito ay lubhang mapanganib at kailangang harapin ng maingat. Inutusan niya ang kanyang asawa na tipunin ng mga babae at bata ng nayon upang magtago sa loob ng bahay. Pagkatapos ay naghanda siyang umalis kasama ang iba pang kalalakihan upang labanan ng mga halimaw. Mahigpit na hinawakan ni Mary ang kamay ni Shin at sinabing huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan niya siya. Kahit halatang may takot sa kanyang mukha. Bago tuluyang umalis ang kanilang ama, pinigilan siya ni Shin. Sinabi ng ama na wala siyang oras makipag-usap pero iginiit ni Shin na sandali lang ito. Tinanong niya kung may katalinuhan ba ang mga halimaw at kung kaya ba nilang makarating sa ikalawang palapag mula sa labas. Sumagot ang ama na mga hanggal ang mga iyon at hindi marunong umakyat. Iminungkahi ni Shin na magtago ang lahat sa ikalawang palapag at barikadahan ang mga pintuan gamit ang mga kasangkapan upang hindi sila maabot ng mga halimaw. Di naglaon, nagsama-sama ang mga taga-nayon kasama ang pamilya ni Shin sa isang silid sa itaas. Kasabay nito, may isang halimaw na nakapasok sa bahay at nagsimulang basagin ang bintana hanggang sa tuluyang mabasag ito. Kumalat ang takot sa loob ng silid. Nanginginig na tinanong ni Mary kung maaabot ba sila ng halimaw. Sinabihan niya ang lahat na manahimik upang hindi sila marinig. Umakyat ang halimaw sa ikalawang palapag at nagsimulang maghanap. Sa loob ng silid, tahimik silang naghintay, nanginginig sa takot na baka matuklasan sila hanggang sa lumampas ang halimaw nang hindi humihinto at bahagyang nakahinga ang lahat. Biglang isang malakas na kulog ang tumama. Nagulat sina Rose at ang kanyang ina at napasigaw.
Narinig iyon ng halimaw, bumalik, at natunton ang kanilang kinaroroonan. Binuwag nito ang pinto at tumayo sa harap nila. Lumapit ang ina ni Shin at nakiusap sa halimaw na huwag saktan ng mga bata. Nawalan siya ng balanse at bumagsak. Tinawanan siya ng halimaw. Napansin ito ni Shin at napagtanto niyang nauunawaan ng nilalang kung gaano ito kalakas kumpara sa kanila. Bumunot si Mary ng espada at mariing sinabi na papatayin niya ang halimaw. Sumigaw si Shin para umatras siya, pero tumanggi si Mary at sinabing nangako siyang poprotektahan siya. Madaling itinabig ng halimaw ang espada at pinalipad ito palayo. Napahandusay si Mary sa lupa sa sobrang gulat. Nang muli itong umatake, sumalang ang kanilang ina at siya ang tumanggap ng hampas sa halip na si Mary. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shin na kailangan na niyang kumilos dahil mamamatay ang kanyang ina at kapatid kung wala siyang gagawin. Mabilis siyang sumugod, hinawakan ng braso ng halimaw at tinipon ang lahat ng mahikal na kapangyarihang natutunan niyang kontrolin. Isang matinding init ang sumabog mula sa kanyang katawan at tinupok ang halimaw. Itinapon siya ng nilalang palayo habang hawak ang braso nito sa matinding sakit. Muling umatake si Shin, ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng halimaw at pinakawalan ang init hanggang sa bumagsak ito at tuluyang mamatay. Nakatingin si Shin sa kanyang kamay na hindi makapaniwala, iniisip kung siya nga ba ang pumatay dito. Napaurong sa takot ang iba. Lumapit si Rose, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing dahil sa kanya ay nabubuhay pa sila. Bahagyang ngumiti si Shin bago lumingon upang tingnan ang sugatang ina. Nasindak si Mary sa nakita niyang kalagayan ng kanilang ina at halos magpanik. Sinubukan siyang pakalmayan ni Shin at Rose. Sinabi ni Rose kay Shin na siya na ang bahala kay Mary at hinikayat siyang unahin ng kanyang ina. Sinuri ni Shin ang kalagayan nito at napansing mababa ang temperatura ng katawan at marami na itong dugong nawala. Napagtanto niyang kailangan niyang pigilan ng pagdurugo pero hindi niya yun magagawa habang nasa sahig ang kanyang ina. Nagpasya siyang ilipat muna ito sa kama. Habang tahimik na nanonood ang mga babae ng nayon sa sobrang gulat, hiniling ni Shin ang tulong nila para buhatin ang kanyang ina at sama-sama nila itong inilipat sa kama. Tinanong niya kung may sino man bang may alam sa medisina. Sumagot sila na wala. Sinabi niya sa sarili na inaasahan na iyon sa isang maliit na nayon. Naalala niya ang mga napanood niya sa telebisyon sa dati niyang buhay at naisip niyang ang pagdurugo ay maaaring pigilan sa pamamagitan ng pagtatahi ng sugat. Muli niyang tinanong kung may marunong manahi. Isang babae ang nagsabing marunong siya pero nagtanong kung ano ang ipapagawa niya. Sinabi ni Shin na kailangan niya ng ilang bagay, mga kasangkapan sa pananahi mula sa silid ng kanyang ina, matapang na alak at malinis na tela. Minadali niya sila at sinabing wala na silang maraming oras. Nang maibalik ang mga gamit, ginupit ni Shin ang bahagi ng damit ng kanyang ina upang mailantad ang sugat. Napansin niyang hindi ito ganoon kalalim gaya ng kanyang kinatatakutan at hiniling sa babae na tahiin ito. Nagulat ang babae at tinanong kung bakit nila gagawin ang ganoong bagay. Napagtanto ni Shin na hindi pamilyar sa panahong ito ang pagtatahi ng sugat kaya ipinaliwanag niyang hindi nila pwedeng iwanang bukas ang sugat at kailangan itong isara ng maayos. Nag-alinlangan ng babae at sinabing hindi niya kayang masaktan pa ang kanyang ina. Hiniling ni Shin na magtiwala ito sa kanya at sundin ng eksakto ang kanyang sinasabi. Tumingin ang babae kay Mary na nanginginig sa takot at sa wakas ay pumayag. Sama-sama nilang ginamo ang sugat. Nang matapos ang lahat, nagpasalamat si Shin sa babae. Sinabi nito na hindi na kailangan at tinanong kung gagaling ba ang kanyang ina. Sumagot si Shin na kailangan nilang bantayan ng mabuti ang kanyang kalagayan pero magiging maayos din ito. Bumigay si Mary at humagulgol habang niyayakap si Shin. Hindi nagtagal, umuwi ang kanilang ama. Ipinaliwanag niya na nakita nila ng ibang kalalakihan sa nayon ng mga pinagtataguan ng mga halimaw sa kagubatan at napatay nila ang dalawa. Pero may bakas pa ng iba kaya agad silang bumalik. Dahil doon, unti-unting bumalik ang kaayusan sa nayon. Kinabukasan, sinuri ng isang doktor ang ina ni Shin. Sinabi nitong malalim ang sugat pero hindi umabot sa mga laman loob o buto at sa sapat na pahinga ay tuluyan siyang gagaling. Nagpasalamat ang ina ni Shin. Pagkaalis ng doktor, lumapit si Mary sa kanyang ina na umiiyak at humingi ng tawad, sinasabing kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya at sinabing hindi iyon kasalanan ni Mary na naging matapang siya at sinubukang protektahan ang lahat at dapat ay ipagmalaki niya ang sarili niya. Tahimik na nakinig si Mary at unti-unting kumalma. Kalaunan, kinausap ng ama si Shin sa harap ni Mary. Sinabi niyang ikinwento ng mga taga-nayon ang lahat ng nangyari. Kabilang ang kung paano ginamo ni Shin ang kanyang ina at tinanong kung paano niya nalaman ang gagawin at saan niya natutunan ang ganoong kaalaman. Naalala ni Shin ang dati niyang buhay pero hindi niya ito maipaliwanag kaya sinabi na lang niyang hindi rin niya alam.
Sunod na tinanong ng ama kung paano niya natalo ang halimaw, itinuro ang mga paso sa katawan nito, at tinanong kung mahika ba iyon. Nagulat si Shin at tinanong kung paano niya nalaman. Sumagot ang ama na kakaiba ang kilos ni Shin. Parang isang matanda, at minsan na rin siyang nagsalita ng mga hindi pangkaraniwang bagay habang sila'y kumakain. Tinanong ni Shin kung maniniwala ba siya sakaling ipaliwanag niya ang lahat. Sumagot ang ama na kailangan niyang maniwala sa sarili niyang mga anak. Agad namang sinabi ni Mary na seryosong pinag-aaralan ni Shin ang mahika. Naging seryoso ang ama at sinabi kay Shin na kahit pa kumikilos siya ng masyadong mature, hindi niya inasahan ng ganito. Binalaan niya si Shin na huwag magsalita tungkol sa mahika sa harap ng iba dahil maaaring magdulot ito ng problema kapag nalaman ng mga tao ang ginagawa niya. Tinanong ni Shin kung ibig bang sabihin nito ay inuusig ang sinumang naiiba. Sumagot ang ama na ganoon talaga ang mundo at inutusan siyang itigil ang pananaliksik sa mahika dahil isa itong mapanganib na kapangyarihan. Tumutol si Mary at sinabing matagal nang pinaghirapan ni Shin ang kanyang pananaliksik at dahil dito ay buhay pa sila ng kanilang ina. Idinagdag niyang hindi pa nga nila alam kung tunay bang mapanganib yon. Sumagot ang ama na kapag nalaman pa nila ang katotohanan, baka huli na ang lahat at ang kapangyarihang kayang pumatay ng mga halimaw ay hindi maaaring maging ligtas. Sinabi ni Shin na ipagpapatuloy niya ang kanyang pananaliksik. Sinabi niya sa ama na nauunawaan niyang nais lamang niya siyang protektahan. Pero kung iiwan niya ang landas na ito, para na rin niyang iniwan ang sarili niya. Para sa iba, maaaring isa itong mapanganib na kapangyarihan, pero para sa kanya, ito ang kapangyarihan ng kanyang mga pangarap. Sinabi ng ama na bata pa siya at magbabago pa ang pananaw niya habang lumalaki. Sumagot si Shin na hinding-hindi iyon magbabago at kung darating ang araw na maging pabigat ang kanyang pag-iral, handa siyang itakwil ng ama niya. Tinanong siya ng ama kung handa siyang harapin ang panlilibak at pagtanggi kung ipagpapatuloy niya ito. Sumagot si Shin na itutuloy niya ito kahit ano pa ang mangyari. Naupo ang ama at matapos ang ilang sandali ay sinabi niyang maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik, ngunit mula ngayon, kailangan niyang ibahagi ang lahat ng kanyang matutuklasan. Sinabi ng ama na pipigilan niya si Shin kung magiging sobrang delikado na ito at tutulungan din siyang matutong gamitin ng tama ang kapangyarihang iyon. Nang marinig iyon, tuluyang napahagulgol si Shin sa tuwa. Pagkatapos nito, lumipat sila sa hardin ng bahay upang makapagsanay siya ng mahika. Sinindihan ng kanyang ama ang ilang kahoy na panggatong. Tinanong ni Mary kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Shin na may gusto siyang subukan gamit ang buong lakas ng kanyang mahika. Inactivate niya ang kakayahan at ipinasok ang kanyang kamay sa apoy. Biglang nagliwanag ang apoy at nagliyab ang kamay ni Shin. Agad na kumuha ng timba ang kanyang ama at binuhusan siya ng tubig. Litong-litong tiningnan siya ni Mary at tinanong kung ano ang pumasok sa isip niya. Sumagot si Shin na may mahalaga siyang natutunan. Ipinaliwanag niyang gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang taong may mahika ay nakipag-ugnayan sa isang malakas na likas na enerhiya tulad ng init. Ang naging resulta, gaya ng nakita nila, ay nag-react ang apoy. Nagliwanag at naging bughaw. Sinabi ng ama na kahit hindi niya nakikita ang mahikal na enerhiya, sapat na ang nasaksihan niya upang maniwala na totoo ang sinasabi ni Shin. Naging tahimik si Shin at lumubog sa pag-iisip habang iniisip ang iba't ibang paraan ng paggamit ng mahika. Napansin ito ng ama at tinanong kung bakit ganoon ang itsura niya. Sumagot si Mary na ganyan talaga ang mukha ni Shin tuwing may nadidiskubre siya at sinabing huwag na itong mag-alala. Kinabukasan, muling naghanda si Shin para magsanay. Sinabi niya sa ama na handa na siya at hiniling na buhusan siya ng tubig sa sandaling magliyab ang kanyang kamay. Inactivate ni Shin ang mahika at muling ipinasok ang kamay sa apoy. Agad itong nagliyab at pinatay ng ama ang apoy gamit ang tubig. Napansin ni Shin na walang pagbabago sa temperatura o kulay ng apoy at sinabi niyang kailangan pang palakasin ang apoy. Dinagdagan iyon ng ama at sinubukan niyang muli, pero pareho pa rin ang resulta. Nagpasya si Shin na bahagyang hinaan ng mahikal na enerhiya at ipinagpatuloy ang eksperimento hanggang sa mapagod siya ng husto. Sinabihan siya ng ama na magpahinga muna bago magpatuloy. Lumayo sandali si Shin at dumating si Rose, napansin nitong basang-basa siya. Tinanong niya kung dahil ba yon sa mga eksperimento sa mahika. Nang makita niya ang panggatong, tinanong niya kung sinusubukan niyang pagsamahin ang mahika at apoy. Kinumpirma iyon ni Shin at sinabing ipapakita niya sa kanya sa susunod kapag naroon ang kanyang ama dahil mas gusto nitong present siya sakaling may mangyaring delikado. Nagulat si Rose nang marinig na lantaran na niyang napag-uusapan ng mahika kasama ang kanyang ama. Sinabi ni Shin na tinutulungan na siya ng ama at tila mas seryoso pa ito kaysa sa kanya. Pagkatapos, nagpasalamat siya kay Rose sa ginawa nito noong pag-atake ng halimaw. Nagtaka si Rose kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Shin na ang mga sinabi niya pagkatapos niyang patayin ang halimaw ang nagpasaya sa kanya.
Sinabi ni Rose na hindi na kailangan ng pasasalamat dahil si Shin ang nagligtas sa kanilang lahat. Tinanong niya kung nasaan si Mary dahil kadalasan ay nasa tabi lang ito. Tumingin sila at nakita si Mary na masigasig na nagsasanay. Sinabi ni Rose na marahil ay dahil yun sa mga nangyari kamakailan. Sumang-ayon si Shin at sinabing makakabawi rin siya. Pero sinabi ni Rose na dapat suportahan ni Shin si Mary tulad ng palagi nitong pagsuporta sa kanya. Maya-maya, nakaupo si Shin sa mesa kasama ang kanyang ama, si Mary, at si Rose. Ipinaliwanag ni Shin na natuklasan niya na kapag pinataas niya ang mahikal na enerhiya, mas kumakapit ang apoy sa kanyang kamay. Sinubukan niya ang iba pang pinagmumulan ng init at pareho ang epekto, kaya napagpasyahan niyang mas lumalakas ang mahikal na apoy kapag mas mataas ang init. Sinabi niyang kumikilos ang mahikal na enerhiya parang madaling magliyab na bagay. Pero sa ngayon ay ordinaryong enerhiya pa rin ito at walang praktikal na gamit. Nagkomento ang ama na mahirap kontrolin ang apoy. Sumagot si Shin na kung mapapanatili niyang may layo sa kamay niya ang mga nagliliwanag na orbs na galing sa isda, dapat kaya niyang kontrolin ang apoy. Sinabi ni Mary na kaya niya iyon at ipinakita sa pamamagitan ng pagpapalabas ng nagliliwanag na orb sa hangin. Nagulat si Shin. Ipinaliwanag ni Mary na natutunan niya ang paraan mula kay Shin at nagawa niyang ulitin ito at idagdag pa, kaya rin ni Rose. Kumpirma si Rose at ipinakita ng madali, sabay sabihin na siguro kaya na iyon ni Shin noon pa man. Sinubukan ni Shin mismo at tinanong kung saan dapat mag-focus. Sinabi ni Mar ito na patatagin ang enerhiya sa kanyang kamay at pagkatapos ng ilang sandali, nagtagumpay siya. Bumalik sila sa hardin para sa karagdagang pagsasanay. Hawak ni Shin ang isang manual ignition tool at itinutok ang mahika sa maliit na spark na nililikha nito. Biglang sumabog ang isang napakalaking bola ng apoy sa hangin. Lahat sila ay natigilan sa gulat. Sinabi ni Mary na hindi niya inasahan na gagamitin niya ang mahika sa ganitong paraan. Nananatiling tahimik si Shin, na pagtanto na sa wakas ay nagtagumpay siya. Ang mahika na pinaghirapan niya sa loob ng 30 taon ay ngayon tunay na kanyang magagamit. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad si Shin sa bakura na pagod mula sa pagsasanay. Iniisip niya na upang magamit ang fireball, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang mahikal na enerhiya, pero unti-unti itong nauubos kapag ginamit, kaya kailangan niyang mas planuhin ang susunod na hakbang. Nang marinig niya ang tinig ng kanyang kapatid na babae, pumunta siya upang tingnan ang ginagawa nito. Natagpuan niya si Mary na nagsasanay ng pakikipaglaban kasama ang kanilang ama. Halatang pagod na ito at may maliliit na sugat mula sa session. Sinabi ng ama na sapat na iyon para sa araw na iyon at dapat magpahinga siya. Tumanggi si Mary at ipinaalala na sinabi niya noon na mas maraming pagsasanay, mas magiging malakas siya. Sumagot ang ama na kahit ang pagsasanay ay may hangganan at naabot na niya iyon. Pumagit na si Shin at sumang-ayon sa ama, sinabing dapat na siyang huminto. Hindi pinansin ni Mary ang dalawa, nagpatuloy pa ng kaunti, saka tumitig kay Shin at umalis nang hindi nagsasalita. Sinabi ng ama kay Shin na huwag mag-alala, ipinaliwanag na tensyonado si Mary dahil sa pag-atake ng halimaw. Pagkatapos, nakaupo si Shin kasama ang ama upang pag-usapan ang susunod niyang ideya sa pananaliksik. Tinanong niya kung may anumang bagay sa mundong ito na nakakalikha ng kuryente. Nagulat ang ama at nagtanong kung ano ang kuryente. Ipinaliwanag ni Shin na parang kidlat ito at tinanong kung may hayop o halaman na nakakalikha nito. Sinabi ng ama na wala siyang alam, pero nabanggit na minsang may sinabi ang panday tungkol sa mas mahinang anyo ng kidlat na nakita niya sa isang lugar. Iminungkahi niyang pumunta sila sa lungsod. Tumanggi si Mary na sumama sa pagkakataong iyon. Pumasok siya sa kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya, at tiningnan ang mga benda sa kanyang kamay. Mabigat ang ekspresyon ni Mary. Magkasama sina Shin at ang kanyang ama sa pagbisita kay Grass, na ipinaliwanag na malamang ay tinutukoy nila ang lightning metal. Nang tanungin kung saan ito matatagpuan, sinabi ni Grass na mahirap itong transportahin at medyo delikado, kaya kadalasan iniiwan lang ito ng mga mangangalakal sa lugar nito. Tinanong ni Shin tungkol sa rubber tree, pero hindi pa naririnig ni Grass ang ganoong puno. Napagtanto ni Shin na hindi pa natuklasan ang goma dito, kaya natitira lamang ang salamin bilang electrical insulator. Tinanong niya kung may volcanic glass si Grass, isang transparent na mineral na parang kristal. Sumagot si Grass na mayroon siya nito, tinawag niya itong paper crystal, at sinabi na itinatago niya ito dahil maganda ang itsura. Namangha si Shin sa hitsura nito at hiniling na mahawakan ito. Pumayag si Grass. Nang tanungin kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos, sinabi ni Shin na kailangan niya ng mas malaking piraso. Sinabi ni Grass na hanapin ito sa Trade District, ngunit magiging mahal ito. Agad namang pumayag ang ama ni Shin na bilhin ito. Nagulat si Shin at tinanong kung talagang gagawin niya yon.
Sumagot ang ama na kailangan ni Shin ng metal at hindi mahalaga ang presyo lalo na't bihira siyang humiling ng kahit ano. Bumalik sila sa bahay dala ang lightning metal grasp. Sa hardin, naghanda si Shin upang subukan ang kanyang mahika dito. Pinanood siya ng kanyang ina na may ngiti, sinabing sa wakas ay makita na niya mismo ang mga eksperimento ng anak. Inactivate ni Shin ang mahika malapit sa metal at isang malakas na spark ang sumabog. Sinabi ng kanyang ama na huwag pang hinaan ng loob sa pagkabigo at ipinaalala na maraming pagkabigo rin bago niya na-master ang apoy. Biglang tumawa si Shin at sinabi na tagumpay ang eksperimento. Nagulat ang kanyang mga magulang sa kanya. Napagtanto ni Shin na kapag nakikipag-ugnayan ng kanyang mahika sa metal, nagkakaroon ng malakas na spark, ibig sabihin, ginagaya ng mahika ang katangian ng anuman na nakakaapekto rito. Dahil dito, pakiramdam niya ay mas malapit na siyang makagamit ng iba't ibang anyo ng mahika. Kalaunan, nag-iisa si Shin at iniisip kung paano niya gagawing electric current ang mahika upang maglabas ng shock. Napagtanto niyang hindi kailangan limitahan ng mahika sa anyo ng bola. Nag-eksperimento siya sa pagbabago ng anyo nito at nagtagumpay. Naiintindihan niyang masyado siyang nakatuon sa paggaya sa mahika ng isda at kailangan niyang maging mas flexible. Pumunta siya sa kwarto ni Mary upang sabihin ang kanyang nadiskubre pero wala ito roon. Napansin niya ang mga benda na iniwan nito sa kama at dali-dali siyang lumabas upang hanapin ito. Tinawag niya si Mary at sa wakas natagpuan niya ito sa lawa na nagsasanay ng mag-isa. Tinanong siya ni Mary kung bakit siya dumating. Sinabi niya na palagi niyang sinuportahan si Shin sa kanyang mahika pero hindi ito napansin ng huli. Inaamin ni Mary na nagtataka siya kung bakit hindi siya tinulungan at sinabi niyang naiinggit siya. Ipinaliwanag niya na bilang nakatatandang kapatid palagi niyang pinaniwalaang tungkulin niya ang protektahan si Shin. Masigasig siyang nagsanay para sa layuning iyon. Ngunit nang umatake ang halimaw, wala siyang magawa at maaaring namatay siya kung hindi siya iniligtas ni Shin. Sinabi niyang hindi niya matanggap na siya pa ang pinoprotektahan. Tinanong ni Shin kung galit na ba siya sa kanya. Sumagot si Mary na hindi niya kailanman magagawa iyon at palagi siyang mamahalin. Idinagdag niyang hindi niya mapapatawad ang sarili at nararamdaman pa rin ang selos sa kapangyarihan ni Shin dahil nakikita niya ang sarili niyang mahina. Ipinaliwanag ni Mary na kaya siya patuloy na nagsasanay ay dahil naniniwala siyang babalik ang kanyang kumpiyansa kapag naging mas malakas siya. Lumuhad siya at niyakap siya, sinasabi na hindi niya naunawaan ang nararamdaman ni Mary noon at hindi siya palaging nasa tabi nito. Tahimik siyang humingi ng paumanhin. Kinabukasan, nakatayo si Shin sa hardin upang ipagpatuloy ang kanyang eksperimento. Inactivate niya ang mahika at pinalaki ang magic sphere sa mas malaking sukat pero agad niyang napansin na kapag pinalaki ito, lumalabnaw ang enerhiya. Bilang resulta, hindi sapat ang kapangyarihan upang ma-activate ang fire magic. Pinaliit niya ang sphere at ginamit ang ignition tool. Sa pagkakataong ito, matagumpay na umapoy ang apoy. Napansin niya sa sarili na malinaw na nagpapalakas ang konsentrasyon ng enerhiya sa apoy. Pagkatapos, bumalik ang atensyon niya sa lightning metal. Gumamit siya ng kaunting mahikal na enerhiya at nakalikha lamang ng bahagyang spark. Nang tumaas ang energy output, biglang kumalat ng malakas ang sparks at tinulak siya pabagsak sa lupa. Agad na nagmadali sina Mary at Rose sa kanya, ngunit tiniyak ni Shin na ayos lang siya. Tinanong ni Rose kung bakit ang kuryente ay gumalaw pabalik sa kanya sa halip na palayo. Sumang-ayon si Shin na dapat ay palayo ito, pero inamin niyang hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nangyari. Nakakatuwang isipin na ang kuryente ay tila naaakit sa pinagmumulan ng mahikal na enerhiya. Sa sarili niya, naramdaman niyang malapit na siyang matuklasan ng isang mahalagang bagay, kahit hindi pa niya ito lubos na naiintindihan. Naisip niya rin kung baka walang tunay na limitasyon ang mahikang ito. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama kasama si Grass, ang panday. Pumasok sila upang mag-usap. Ipinaliwanag ng ama ni Shin na sinunod ni Grass ang ideya ni Shin at sinubukan niyang ilipat ang lightning metal para sa pangkomersyal na layunin. Umamin si Grass na sinubukan niyang gawing mapagkakakitaan ito nang hindi humingi ng permiso at humingi ng tawad. Sinabi ng ama ni Shin na walang problema, na ikinagulat si Grass. Pinilit ni Grass na kinopya niya ang ideya para sa sariling pakinabang, pero sinabi ng ama na iyon ang hindi ang tunay na issue. Dinala sila ni Grass sa kanyang warehouse na puno ng lightning metal. Ipinaliwanag niya na delikado ang metal kaya hindi ito angkop para sa pang-ilaw. Binili ng tao dahil sa curiosity, pero ibinalik agad dahil nakakagulat ang patuloy na pag-crackle nito. Sinabi niyang sa loob ng 3 araw, hindi na niya kayang bayaran ang upa ng warehouse at hiling niya kay Shin na maghanap ng paraan upang mabilis na maibenta ang metal. Pumayag si Shin na susubukan ngunit pinaalalahanan siya na huwag umasa sa kanya dahil wala pa siyang malinaw na plano. Tinanong niya kung bakit magkakahiwalay ang mga piraso ng metal.
Dinala ni Grass ang 2 piraso malapit sa isa't isa at naganap ang matinding atraksyon, naglabas ng matinding liwanag at kuryente. Namangha silang lahat sa tanawin. Ipinakita rin ni Grass ang tinunaw na lightning metal. Sa ganitong estado, kalmado ito at hindi naglalabas ng kuryente. Tinanong ni Shin kung magkakaroon ng reaksyon kung ay lapit sa isa pang piraso ng parehong tinunaw na metal. Sinabi ni Grass na subukan niya mismo at iniabot ang isa pang piraso. Nilapit ni Shin ang mga piraso pero walang nangyari. Tinanong niya kung saan punto ng pagtunaw humihinto ang kuryente. Ipinaliwanag ni Grass na kapag nabasag ang metal, patuloy pa rin itong naglalabas ng kuryente, pero halos nawawala ang epekto kapag ito ay pinainit at tuluyang natunaw. Lumapit si Shin sa pugon para magsagawa ng panibagong eksperimento gamit ang kanyang mahika upang makalikha ng apoy. Namangha si Grass at nagtanong kung ano ang ginawa niya. Sagot ni Shin, simpleng mahika lamang ito. Tinanong ni Grass kung magbabago ang resulta kung gagamitin ni Shin ang apoy upang tunawin ang metal. Aminado si Shin na hindi niya alam, ipinaliwanag na nasa kalagitnaan pa rin siya ng pananaliksik kung paano gumagana ang mahika. Sinabi ni Grass na karaniwang umaabot ng 1 oras ang pagtunaw ng metal at iminungkahi na maglakad muna sila at bumalik mamaya. Tumanggi si Shin, sinasabi na gusto niyang obserbahan ang eksperimento mismo. Pagkatapos tunawin ni Grass ang metal, dinala niya ang mga piraso malapit sa isa't isa. Agad na sumiklab ang matinding kuryente sa pagitan nila. Kitang-kita sa mukha ni Shin ang ginhawa at nagpalakpakan ng iba ng mapagtanto nilang nagtagumpay ang eksperimento. Sinabi ni Shin na maaaring gamitin ang metal na ito para gumawa ng produkto at ibenta sa tao. Mula sa sandaling iyon, nagsimula agad ang produksyon. Nagtrabaho si Grass ng tuloy-tuloy ng 3 araw halos hindi nagpahinga. Sa pagtatapos, nakagawa sila ng lightning lamp na mas mahusay kaysa ordinaryong ilaw at hindi nauubos. Gumawa rin sila ng lighter na mas mabilis mag-apoy ng kahoy kumpara sa karaniwan. Nagpasalamat si Grass kay Shin sa tulong nito. Iminungkahi ng ina ni Shin na bumalik na sa bahay para sa tanghalian ngayong tapos na ang trabaho. Naghanda ang pamilya na umalis at pinanood sila ni Grass sa pag-alis. Sa daan, tinanong ni Mary si Shin kung paano niya nagawa ang mga produktong iyon. Sinabi niya na sinubukan niyang gawin ang anuman na pumapasok sa isip niya gamit ang mahika at nagtagumpay. Kasabay nito, tinanggap ng mga tao ang mga produkto at mabilis na naibenta ang buong stock. Pagbalik sa bahay, pumunta si Shin sa hardin hawak ang isang kandila kasama sina Rose at Mary sa kanyang tabi. Tinanong sila kung ano ang susunod niyang susubukan. Ipinaliwanag ni Shin na nananatiling nagliliyab ang kandila dahil sa oxygen at kapag tinakpan ito ng baso, mamamatay ang apoy dahil napuputol ang oxygen. Sinabi ni Rose na pareho itong prinsipyo na ginagamit sa pagpapatay ng ordinaryong ilaw. Sumang-ayon si Shin at sinabing uulitin niya ang eksperimento gamit ang fire magic at ihiwalay ito sa oxygen. Sinabi ni Mary na inaasahan niyang hindi mamamatay ang apoy habang si Rose naman ay inaasahan na mamamatay ito. Pinapailawan ni Shin ang kandila gamit ang mahika, tinakpan ng baso, at pagkatapos ay tinanggal. Nanatiling nagliliyab ang apoy. Tumugon si Mary na nasiyahan siya dahil tama siya. Napagtanto ni Shin na hindi kailangan ng oxygen ang mahika, ibig sabihin, hindi naapektuhan ng panlabas na kondisyon ang mahikal na enerhiya. Kitang-kita na iba ang fire magic sa ordinaryong apoy. Gayunpaman, nagpasya siyang magsagawa pa ng isa pang eksperimento. Pinalabas niya ang fire magic sa anyo ng bola at hiniling kay Mary na ilapat ang mahikal na enerhiya dito. Biglang sumabog ng malakas na nagtulak sa kanila lahat sa lupa. Agad na dumiretso si Shin kay Mary upang tingnan kung ayos siya. Tinanong ni Rose kung inaasahan ba niya ang resulta. Sagot ni Shin na hindi, at inakala niya na lalaki lang ang fireball. Isang ideya ang bumuo sa isip niya. Lumapit si Shin sa lightning metal at sinabi sa kanila na ang susubukan niya ay hindi tungkol sa mahikal na enerhiya mismo. Nagulat sina Rose at Mary. Ipinaliwanag ni Shin na ito ay reaksyon sa pagitan ng hangin at mahika. Nang una niyang inilapat ang mahika sa metal, naramdaman niya ang matinding puwersa mula sa hangin na nagpapahiwatig na ang mahikal na enerhiya ay parang gasolina na gumagana tulad ng hangin. Nang paglubog ng araw, nagpatuloy si Shin sa eksperimento habang nakasuot ng guwantes na ibinigay ni Grass. Ipinaliwanag ni Grass na gawa ang guwantes sa materyal na nagsisanggalang sa kuryente at nakatatag sa init. Pinagsama ni Shin ang mahikal na enerhiya sa kuryente at apoy. Nagresulta ito sa malalakas na pagsabog. Sumigaw si Shin na nagtagumpay siya at pagkatapos ay napaiyak. Lumapit si Mary at niyakap siya. Kinabukasan, nag-ensayo si Shin sa hardin kasama sina Rose at Mary. Pagkatapos, nagpasalamat siya sa kanila. Sumagot si Mary na natural lang iyon dahil siya ang kanyang nakatatandang kapatid.
Habang naglalakad siya sa bahay, naalala ni Shin ang isang napakinggan niya sa ama na sinabi nitong inampun sila ni Shin mula sa ibang tao. Tumagos ito sa kanyang isipan at napagtanto niyang hindi sila magkadugo ni Mary. Pagkatapos, pumunta sila sa lawa para subukan ni Shin ang water magic. Sa simula, wala nangyari. Tinanong ni na Mary at Rose kung ano ang sinusubukan niya. Ipinaliwanag ni Shin na sa isang nakaraang eksperimento, natutunan niya na kapag pinalabas ang mahikal na enerhiya sa hangin, nagkakaroon ito ng katangian ng hangin. Kaya naisip niya kung kapag inilabas ito sa tubig, magkakaroon rin ba ito ng katangian ng tubig. Inayos niya ang paraan at sinubukan muli. Sa pagkakataong ito, umangat ang tubig. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Shin mula sa lawa at naisip na ang pagtuklas ng water magic ay isang mahalagang hakbang. Sinabi niya kina Mary at Rose na tingnan ito ng mabuti. Sinubukan niyang pulutin ang tubig mula sa hangin gamit ang mahika, pero nabigo. Ipinaliwanag niya na maaaring kulang ang enerhiya. Kaya tumaas ang output at sinubukan muli. Sa pagkakataong ito, nabuo sa kanyang kamay ang isang maliit na sphere ng tubig. Agad na tumakbo si Mary sa kanya, namangha, niyakap siya ng mahigpit at tinanong kung saan niya nakuha ang tubig. Ipinaliwanag ni Shin kung paano niya kinontrol ito. Sinubukan ni na Mary at Rose na gayahin siya at pareho silang nagtagumpay. Kitang-kitang tuwa ang kanilang reaksyon. Pagkatapos noon, pumunta silang tatlo sa lungsod kasama si Grass patungo sa Monster Slaying Guild. Ipinaliwanag ni Grass na upang maging miyembro, kailangan nilang magparehistro at tinanong kung sigurado silang sasali. Sumagot si Mary na kung tatakbo siya ngayon, hindi na niya muling makukuha ang kanyang kumpiyansa. Humiling si Shin kay Grass na itago ito at huwag sabihin sa kanyang ama. Sa loob ng guild, ipinakilala ni GR ang sarili sa reception desk. Sinasabi na isa siyang platinum rank fighter at nais irehistro ang tatlong bata. Biglang lumitaw ang kanilang ama sa likod nila at ipinakilala ang sarili bilang diamond rank fighter na magiging taga-suporta nila. Natahimik ang silid at nagsimulang mangusap ang mga tao sa pagkabigla, napapansin na halos hindi naririnig ang ganitong rango. Sa labas ng guild, humingi ng paumanhin ang mga bata sa pagpunta doon nang hindi nagsabi sa kanya. Sumagot ang kanilang ama na inaasahan niya yon. Nang tanungin nila kung paano niya nalaman, ipinaliwanag ng kanilang ama na kakaiba ang asal ni Mary nitong mga nakaraang araw, kaya inakala niyang may pinaplano silang ginawa. Sinabihan niya sila dahil sa pagtatangka nilang gawin ang isang mapanganib na bagay nang hindi siya sinabihan, at sinabi na mula ngayon ay dapat agad siyang sabihan. Idinagdag niya na dahil may mataas na ranggong mandirigma silang kasama, masisiguro ang kanilang kaligtasan at sasamahan niya sila kapag haharap sa mga halimaw. Naramdaman ng tatlo ang ginhawa at kapanatagan. Nagpunta sila sa lugar kung saan lumitaw ang mga halimaw. Unang nakipaglaban ng kanilang ama, pinipigilan ng mga atake ng halimaw at madaling natalo ang mga ito. Sinabi niya na binawasan lamang niya ang kanilang bilang at babalik pa ang iba. Kapag bumalik ang mga ito, iiwan niya sa kanila ang natitira. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw na ito ay mas mahina kaysa sa goblins at akma para sa kanilang unang totoong labanan. Mauuna sina Mary at Rose habang si Shin ay nasa likod nila. Muling umatake ang mga halimaw. Inilunsad ni Shin ang unang atake gamit ang fire magic at pinatibay ito ng mahikal na enerhiya. Sumunod ang isang napakalaking pagsabog na sumaire sa marami sa mga halimaw. Isang halimaw ang sumugod sa kanya habang nauubos ang kanyang enerhiya. Tumalo ng halimaw sa kanya. Pero nakarating si Mary sa oras. Magkasama silang tatlo sa laban, pinapatay ang natitirang mga halimaw isa-isa. Pagkatapos ng labanan, nagpasalamat si Shin kay Mary sa pagsagip sa kanya. Sinabi nito na hindi na kailangan, pinaalala muli na siya ang nakatatandang kapatid at tungkulin niyang protektahan siya. Idinagdag niya na ngayon ay may kaunting kumpiyansa na siya. Pinuri sila ng kanilang ama sa laban at sinabi na walang oras para magpahinga, kailangan nilang magpatuloy sa susunod na yugto at makakuha ng mas maraming karanasan. Nagtaka ang tatlo. Pagkatapos ng pangalawang labanan, labis silang pagod. Sinabi ng kanilang ama na kukunin niya ang mga nakuhang gamit kasama si Grass habang nagpapahinga sila. Umupo ang tatlo sa ilalim ng puno. Napansin ni Shin ang isang malaking tolda malapit at pinuntahan nila ito. Nag-atubili si Mary at sinabi na hindi na dapat sila lumayo. Pero pumasok si Shin. Sa loob, nakita niya ang kakaibang liwanag mula sa isang hawla. Nang lumapit siya, natuklasan niyang may fairies na nakakulong dito. Tinanong ni Mary kung iba ito sa mga halimaw. Inabot ni Shin ang kamay, pero umatras ang fairy sa takot. Nagpa siya silang palayain ito. Binuksan ni Shin ang hawla at agad lumipad ang fairy palabas. Nanatiling nakatingin ang tatlo, namamangha sa ganda nito. Pagbalik sa bahay, nagulat ang kanilang ina nang makita silang sugatan.
Naging kinakabahan ng kanilang ama sa kanyang titig at sinaway siya ng kanilang ina bago humarap sa mga bata at tinanong kung ano ang nangyari. Natakot, ipinaliwanag ni na Mary at Sheen ang lahat. Ipinahayag ng kanilang ina na alam na niya ang tungkol sa pangangaso ng halimaw dahil sinabi sa kanya ng kanilang ama noon pa man. Tinanong ni Sheen kung bakit siya sinaway. Ipinaliwanag ng kanilang ina na hindi katanggap-tanggap na bumalik ang kanyang mga anak na sugatan at malinaw na pinilit sila ng kanilang ama ng sobra sa kanilang unang karanasan. Sinabi niya na huwag itong maliin basta't hindi nila sinasaktan ang iba, maaari nilang gawin ang nais nila. Ang tanging hiling niya ay alagaan nila ang kanilang saril tahimik na humingi ng paumanhin sina Mary at Sheen. Makalipas ang 2 taon, bumalik sila sa battlefield para harapin muli ang mga halimaw. Nakatayo si Sheen sa harap ng isang goblin, katulad ng umatake sa kanilang bahay noon. Inilunsad niya ang storm magic at maingat na ginabayan ito na ipaloob ang halimaw sa umiikot na hangin bago ito ihagis ng malayo. Madali itong natalo. Napansin ni Sheen sa sarili niyang isip na kamakailan lang niya inimbento ang spell na ito, pero matagal ang casting at mas para sa kontrol kaysa sa diretsyong atake. Tinawag siya ni Mary at lumapit kasama si Rose, tinatanong kung natapos na niya ang bahagi niyang halimaw. Sumagot siya na oo. Napaisip siya na 2 taon na ang nakalipas simula nang magsimula sila ng seryosong combat training. Ngumiti si Mary at sinabi na natalo na niya ang 20 goblin mag-isa. Pagkatapos, naglakad sila sa palengke ng lungsod. Napag-isipan ni Sheen na sa nakalipas na 2 taon, natutunan niyang masukat ang mahikal na enerhiya ng tao sa simpleng pagtitig lamang. At sa mga tao, sina Rose at Mary ang may pinakamataas na level na nakita niya. Habang naglalakad, napansin ni Mary kung gaano karaming mandirigma ang sumasali sa guild. Ipinaliwanag ni Rose na dumami ang mga goblin at mas malapit na silang lumalapit sa lungsod. Iminungkahi ni Mary na dumaan muna sa panday, si GR. Binisita nila si GR na mainit na sinalubong sila. Tinanong ni Sheen kung plano niyang tunawin muli ang lightning metal. Sumagot si Grass na sapat na ang ginawa niya noon at binanggit na natapos na niya ang paggawa ng gloves na hiningi ni Sheen. Nagulat si Sheen at sinabi na kamakailan lang niya ito hiniling at nagpasalamat. Sagot ni Grass, mabilis gamitin ni Sheen ang gloves pero ito'y patunay lang kung gaano siya lumago. Tinanong niya rin kung kumusta ang laban nila nang wala siya at ang ama ni Sheen. Sumagot si Mary na malapit na silang maabot ang silver rank. Namangha si Grass at sinabi na hindi pa niya narinig na may nakamit na ganoong ranggo sa kanilang edad. Bumalik sila sa bahay para mag-train kasama ang ama nila. Unang hinarap ni Sheen ang ama at kalaunan ay natalo niya ito. Sunod naman si Mary. Lumaban siya ng buong determinasyon pero natalo. Umupo siya, nadismaya, at sinabi na hindi niya kayang talunin ito. Habang si Sheen ay patuloy na nananalo, sinabi ng kanilang ama na huwag magmadali, maaga pa at balang araw ay malalampasan niya si Sheen. Naglakad si Mary palayo para mag-train mag-isa. Tinanong ni Sheen ang kanyang ama tungkol kay Mary at sinagot niya na sa kanyang edad. Mayroon na siyang natatanging talento sa espada. Pagkatapos, pumunta sina Sheen at Mary kasama si Rose sa bukid nito. Humingi ng paumanhin si Rose sa paghingi ng tulong, ipinaliwanag na kulang sila sa mga trabahador. Tinanong ni Sheen kung ano ang kailangan nilang gawin. Sinabi ni Rose na gusto niyang tulungan sila sa pagtanggal ng peste sa mga pananim. Hindi komportable si Mary sa paligid nila at habang mabilis na nangolekta ang iba, nahihirapan si Mary at nahuhuli na nagdulot ng banayad na tawa sa iba. Nang matapos, nakalap lamang ni Mary ang kakaunti at idineklara niya na sa susunod na taon, sila ang magtatakda kung sino ang makakakolekta ng mas marami. Kumpiyansa siyang siya ang mananalo. Sa sandaling iyon, dumilim ang langit at may lumitaw na kakaibang mga ilaw sa itaas. Nabigla sila dahil kanina lang malinaw ang kalangitan. Nagsimulang umulan. Hinikayat ni Rose ang lahat na pumasok muna sa kanyang bahay hanggang sa humupa ang bagyo. Bigla na lang bumagsak si Mary. Agad na tumakbo sina Sheen at Rose sa kanyang tabi at dinala siya sa loob ng bahay ni Rose. Ilang sandali lang, dumating ang kanilang ama at ina na halatang nag-aalala. Agad na lumapit ang kanilang ina kay Mary habang umiiyak. Bumukas ang mga mata ni Mary pero walang anumang reaksyon at hindi tumutugon. Tahimik na sinabi ni Rose na maaaring ito na ang sakit na lethargy. Tinanong ng kanilang ama kung ito ba ang sakit na kumalat kamakailan sa lungsod. Kumpirmado ito ni Rose at ipinaliwanag na narinig niya ang mga usap-usapan sa palengke. Ang sintomas nito ay biglaang pagbagsak, hindi makagalaw, at pagkawala ng kakayahang magsalita kahit gising, na parang sobrang bagal ng katawan, kaya tinawag itong lethargy disease. Tinanong ng kanilang ina kung may gumagaling ba sa sakit na ito. Sagot ni Rose na sa kanyang kaalaman. Halos walang gumagaling at hindi pa rin alam ang sanhi nito. Lalo pang natakot ang kanilang ina at nagsimulang umiyak. Sinabi ng kanilang ama na kailangan nilang pumunta agad sa doktor.
Inutos niya na dadalhin niya si Mary sa lungsod kaagad at inutusan si Shin na umuwi kasama ang kanilang ina. Tumanggi si Shin at sinabi na sasama rin siya. Sinabi ng kanilang ama na hindi iyon posible dahil may mapanganib na halimaw sa daan at hindi ligtas ang ruta. Sumagot si Shin na hindi kayang protektahan ng ama niya si Mary mag-isa habang nagmamaneho at kahit bata pa siya. Kaya niyang lumaban kasabay nito. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, pumayag ang kanilang ama. Sumakay sila sa karwahe at dali-daling nagpatungo sa lungsod. Sinabi ng ama ni Shin na bantayan niya si Mary. Napansin ni Shin ang isang pulang liwanag sa langit at tinanong kung ano iyon, pero sinabi ng ama na wala siyang nakikita. Napagtanto ni Shin na may mali. Bigla, umatake ang isang pangkat ng mga lobo sa karwahe. Sinabi ni Shin sa ama na magpatuloy lang habang siya ang aaksyon sa kanila. Isinuot niya ang kanyang gloves at naisip na hindi niya magagamit ang apoy o lightning magic sa ulan, kaya naiwan lamang ang tubig at hangin. Pinagsama niya ang tubig-ulan sa kanyang kamay, hinulma ito bilang mga bala, at pinaputok sa mga lobo. Kahit ganoon, napagtanto niya na sobra ang bilang nila. Bigla, umatras at tumakbo ang mga lobo sa kakaibang paraan. Nagtaka si Shin, iniisip kung bakit bigla silang umatras. Biglang lumitaw ang isang higanteng espiritu sa harap niya. Napuno ng takot si Shin at sinabing tingnan ng kanyang ama ang halimaw, pero sinabi ng ama na wala siyang nakikita. Napagtanto ni Shin na tanging may mahikal na enerhiya lamang ang makakakita rito. Inatake niya gamit ang water magic pero dumaan ang mga bala sa espiritu nang walang epekto. Inabot siya ng nilalang. Naisip ni Shin kung mamamatay na siya ulit. Naalala niya kung paano niya natalo ang goblin sa kanilang bahay at nagpa siya na gamitin ang parehong pamamaraan, pinukas ang kanyang mahikal na enerhiya para sunugin ito. Tumugon ang espiritu at napagtanto ni Shin na parang nililinis o pinupurify ng enerhiya ito. Lumapit ang espiritu sa ama niya, pero nang malapit na ito sa lightning lamp sa karwahe, agad itong umatras. Sa sandaling iyon, bigla na lamang nakakita ng espiritu ng malinaw ang ama niya. Tumalon si Shin at muli niyang pinakawalan ng kanyang enerhiya, sinunog ang nilalang hanggang tuluyang nawasak ito. Halos mahulog siya mula sa matataas na lugar pero nahuli siya ng kanyang ama sa tamang oras. Sinite siya ng ama niya dahil sa pagiging padalos-dalos. Sumagot si Shin na wala na siyang ibang paraan para talunin ang nilalang at humingi ng paumanhin. Sinabi ng ama niya na hindi na kailangan dahil siya ang dahilan kung bakit sila nakaligtas. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sinabi ng ama niya na kakaiba ang halimaw na yon, hindi pa niya ito nakikita noon. Nagulat si Shin at nagtanong kung talagang nakita ito ng kanyang ama. Kinumpirma ng ama niya na nakita niya ito nang malinaw nang lumapit ito sa kanya. Tiningnan ni Shin ang lightning lamp at napag-isip-isip na tiyak na may koneksyon ito sa nangyari. Nang makarating sila sa klinika ng doktor, nagulat sila sa dami ng tao na apektado ng lethargy disease. Sinubukan ni Shin tumulong at hiniling sa doktor na suriin ang kanyang kapatid na si Mary. Sinabi ng doktor na kailangan nilang maghintay ng kanilang turn. Wika ng ama niya, wala silang magagawa kundi maghintay. Matapos ang mahabang oras, sa wakas, sinuri ng doktor si Mary at kinumpirma na positibo ito sa lethargy disease. Sinabi ng doktor na wala pang kilalang lunas at tanging pagmamasid lamang ang magagawa nila sa kanyang kondisyon. Naalala ni Shin ang mga sandali nila ni Mary at sumigaw siya sa doktor. Hinihiling na gawin nito ang lahat para sa kanyang kapatid. Habang tumutulo ang kanyang luha, nagpa siya ang pamilya na manatili sa lungsod para makalapit sa doktor. Nagtago sila sa isa sa mga warehouse ni Grass. Nagpasalamat sila kay Grass sa pagpapahintulot na manatili at sinabi nito na hindi na kailangan ng pasasalamat dahil maraming beses na silang nakatulong sa kanya at ito ang kanyang paraan ng pagbabalik pasasalamat. Dagdag pa niya, ang mahalaga ngayon ay ang pagtuon kay Mary. Bago siya umalis at nangakong babalik upang tingnan sila. Sa isang sandali, naupo si Shin sa tabi ni Mary at tahimik na pinagmamasdan siya. Iniisip niya na hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas at kahit gaano kadalas niyang tawagin ang pangalan nito, hindi siya sinasagot. Pumasok ang kanyang ama at sinabi na may gustong makita si Shin. Tumanggi si Shin, sinasabing hindi niya iiwan si Mary mag-isa. Ipinaalala ng kanyang ama ang specter na umatake sa kanila 4 na araw ang nakalipas. Ipinaliwanag na sa parehong araw, lumitaw din ang mga katulad na specter sa ibang lugar, umatake at pumatay ng mga tao. Sinabi niya na uulitin itong lumitaw at magdudulot pa ng mas maraming pagkamatay at si Shin lamang ang may kakayahang talunin sila. Kung hindi ito mapipigilan, patuloy na tataas ang bilang ng mga biktima. Patuloy na tumanggi si Shin at sinabing mananatili siya roon at hindi iiwan ang tabi ng kanyang kapatid. Tinanong siya ng ama kung ibig ba nitong sabihin na wala siyang pakialam kung may mamamatay na tao. Lumapit ang ama, inilagay ang kamay sa balikat ni Shin at tinanong kung sasabihin pa rin ba niya na hindi niya problema kahit umatake ang ganoong halimaw sa kanilang nayon.
Itinulak ni Shin ang ama at sumigaw na wala siyang obligasyon na iligtas ang sinuman, ang tanging nais niya ay manatili sa tabi ng kanyang kapatid. At tinanong kung bakit parang walang pakialam ang ama niya kay Mary. Sumagot ang ama na higit siyang nag-aalala kay Mary kaysa kanino man dahil siya ang anak niya at handa siyang ibigay ang kanyang buhay para iligtas ito. Pero sabi niya, sa ngayon, wala nang ibang pagpipilian at si Shin lamang ang may kapangyarihang iligtas ang maraming tao. Naalala ni Shin ang mga sandali nila ni Mary at pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagpasya siyang tumulong. Tumayo siya sa harap ng kanyang kapatid at nagulat ang kanyang ama sa nakita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Shin na may mali at napagtanto niyang wala ng anumang magical energy si Mary. Mabilis siyang lumabas sa kalye, nagtataka kung paano niya hindi napansin ito kanina. Dinala niya ang kanyang ama sa klinikan ng doktor. Tinanong siya ng ama kung may natuklasan siya. Sagot ni Shin, napansin niya na lahat ng pasyente roon ay walang bakas ng magical energy at tila wala ring sino man sa lungsod na may ganito. Napagpasyahan niyang may koneksyon ng magic sa sakit. Sinabi niya na dahil walang nakakaalam ng sanhi o lunas, kailangan niyang umasa sa sarili upang makahanap ng solusyon. Pagkatapos, pumunta sila sa tanggapan ng alkalde ng lungsod. Humingi ng paumanhin ang ama ni Shin sa pagbisita ng walang abiso at ipinakilala siya. Iminungkahi niyang laging magdala ng lightning lamps dahil epektibo ito laban sa mga specter. Biglang naiyak ang alkalde, nagsalita ng hindi maayos at umiiyak, sinasabing mas dumami pa ang sakuna simula nang siya ay maupo sa pwesto at inakala niyang magiging madali ang pamahalaan ang lungsod. Nagulat si Shin sa nakita. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapagpigil ang alkalde at sinabi na nakalikom na siya ng maraming lightning lamps at naipamahagi na sa mga sundalo sa night patrol. Pinuri siya ng ama ni Shin sa kanyang foresight. Sinabi ng alkalde na hindi kailangan ng papuri at pinaalalahanan silang tumutok sa mahalaga. Ipinaliwanag niya na narinig niyang may koneksyon ng sakit sa magic at sinabi sa kanya ng ama ni Shin ang lahat. Dahil ang magic ni Shin ay nakakaapekto sa mga halimaw, naniniwala siya na kung makakalikom ng mga may magical energy, posible nilang labanan ang mga ito. Sumagot si Shin na may problema, ang pagtuturo ng magic ay nangangailangan ng oras at lahat ng taong dati may magical energy ay nahawaan na ng sakit. Tinanong siya ng alkalde kung may alam siya tungkol sa lethargy disease. At nabanggit na mabagal ang progreso ng research ng doktor. Sagot ni Shin, may ideya siya. Ipinaliwanag niya na kapag pagod ang ordinaryong tao, babalik sa normal ang magical energy sa pamamagitan ng pahinga. Pero ang mga nahawaan ng lethargy disease ay tuluyan ng nawalan ng enerhiya. Naniniwala siya na maaaring maibalik ang enerhiya gamit ang mga buhay na nilalang. Pinaunto ng alkalde na kung mabaigo si Shin, mamamatay ang lahat ng pasyente. Tiniyak ni Shin ito at nagpasya na tanggapin ang anumang mangyari basta may salba ang kanyang kapatid. Paglabas nila, naalala ni Shin kung paano tinulungan siya ng alkalde para sa research at nagtaka kung bakit pinagkatiwalaan ng isang taong may ganitong posisyon ang salita ng isang bata kahit hindi pa niya nakita ang magic nito. Kinabukasan, nagtipon si Shin sa kanyang bahay kasama ang mga assistant na ipinadala ng alkalde. Iminungkahi niya na magpakilala muna sila. Nagsimula ang isang lalaki, sinabi niyang si Cole ang pangalan niya at assistant siya ng doktor. Sumunod ang isang babae, sinabi niyang si Rova ang pangalan niya, siya ang tunay na tagapagmana ng pinuno ng ibang lungsod at kasalukuyang nagsisilbing secret commander ng guard ng lungsod na ito. Tinanong ni Shin ang huling tao na magpakilala. Nagsalita siya ng nag-aalinlangan. Sinabi niyang si Git ang pangalan niya at isa siyang eksperto sa mga halimaw. Nagpasalamat si Shin sa tatlo sa pagdating nila at sinabi na malapit na silang simulan ng isang mapanganib na misyon. Pumunta sila sa isang training ground kung saan ipinakita ni Shin ang kanyang mga kakayahan. Nabigla ang tatlo at nagtanong kung ano ang kanilang nakita. Sinabi ni Shin na ito ay isang teknik na siya mismo ang lumikha na tinatawag niyang magic at kaya niyang kontrolin ang mga natural na phenomena tulad ng hangin, tubig, at kidlat. Tinanong ni Cole kung may koneksyon nito sa lethargy disease. Sagot ni Shin, hindi pa niya alam. Lumipat sila sa pagharap sa mga halimaw. Nahihirapan si Rova na makalakad ng maayos dahil sa mabigat niyang armor. Tinanong ni Git si Shin kung ang invisible monster na pinag-aralan niya ay may kinalaman sa lethargy disease. Sinabi ni Shin na wala. Ipinaliwanag niya na para magamot ang mga nahawaan, kailangan nilang maibalik ang magical energy. Sinabi niya na kapag inilalabas niya ang kanyang energy laban sa mga halimaw, nakikipag-react ito sa kanilang energy at sinusunog sila, kaya kailangan nilang hanapin ang mga halimaw na may magic. Idinagdag niya na kaya mahalaga ang isang monster expert tulad ni Git. Kitang-kita ang kasiyahan ni Git. Biglang lumitaw ang isang goblin na may suot na armor. Nagulat si Shin sa kanyang nakita. Tinanong ni Git kung bakit may armor ang goblin.
Sa wakas, nagpa siya si Rova na tanggalin ang kanyang mabigat na armor, hinugot ang kanyang espada, at rumesbak sa halimaw. Itinaas ng goblin ang sandata at naghanda siyang hampasin si Rova, pero nakarating si Shin sa tamang oras at ginamit ang lightning magic para guluhin ito. Natigilan ang halimaw, ngunit bigla itong lumitaw sa likod ni Rova at umatake. Sinubukan ni Rova na salakayin ng tama, pero natapon siya sa isang puno. Agad na umatake si Shin sa goblin gamit ang magic. At bumangon si Rova, hinawakan ng espada, at pinasok ito sa halimaw na tuluyang bumagsak. Kinabukasan, naupo si Shin kasama si Rose at nagtanong tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Rose na nasa itaas siya kasama si Mary. Ipinaliwanag niya na inalok niyang palitan ang ina ni Shin, pero tumanggi ito, gusto niyang manatili sa tabi ni Mary ng mas matagal. Binanggit ni Rose na narinig niya na nagsimula si Shin sa pag-research tungkol sa lethargy disease at nagtanong kung may maitutulong siya. Sinabi ni Shin na may responsibilidad siya sa bahay at hindi pwedeng laging maglakbay at 3 espesyalista ang tumutulong sa kanya sa research. Tumingin si Rose pababa at sinabi na kahit panganib ang kanyang malapit na kaibigan, wala siyang magagawa. Sinabi ni Shin na huwag niya isipin yon dahil ang kanyang suporta sa ina ni Shin ay nakapagpagaan na sa maraming pasanin. Pagkatapos, naglakad si Shin kasama si Cole at nagtanong kung saan sila pupunta. Sagot ni Cole, patungo sila sa klinika. Sinabi ng alkalde na dalhin siya roon kung sakaling may matuklasan siya. Pagdating nila, sinabi ng doktor na may ilang pasyente doon na may mild cases ng lethargy disease. Inilagay ni Shin ang kanyang kamay sa isa sa pasyente at inactivate ang kanyang magic. Napansin niya na may kaunting bakas pa ng magical energy ang lalaki, gaya ng inaasahan niya, at napagpasyahan niyang ang sakit ay sanhi ng pagkawala ng energy. Tinanong ni Shin si Cole tungkol sa kondisyon ng pasyente. Sagot ni Cole na bahagyang bumilis ang palso at gumalaw ang mga mata ng pasyente. Pagkatapos, sinabi ni Shin na kapag inilipat niya ang magical energy, gumagalaw ang mga daliri ng pasyente, malinaw na reaksyon ito. Sinabi ni Cole na sa ngayon, pagmamasid lamang ang magagawa nila at dahan-daang dagdagan ang dami ng energy. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang doktor at tinanong kung ano ang kanilang ginawa. Nagsimula si Shin na magpaliwanag. Pero pumasok si Cole at iginiit na agad silang umalis. Sa labas ng klinika, pinaalalahanan ni Cole si Shin na huwag banggitin ang magic, magical energy, o anumang detalye tungkol sa paggamot ng lethargy disease sa harap ng iba. Ipinaliwanag niya na ibinubuhos ng mga doktor ang lahat ng kanilang pagsisikap sa research at anumang panghihimasok ay maaaring magdulot ng problema. Sumagot si Shin na ibig sabihin nito ay maaaring maarang ang kanilang trabaho kahit na nais lamang nilang tumulong sa mga nahawaan. Nang gabing iyon, pumunta si Shin para tingnan si Mary at sinubukang ilipat ang magical energy sa kanya. Walang reaksyon. Sinabi niya sa sarili na huwag magmadali, pinapaalala kung gaano katagal bago niya na-develop ang magic at walang kaibahan ang daang ito. Kinabukasan, pumasok si Shin sa gubat kasama si Git at Rova para manghuli ng halimaw at subukang kunin ang kanilang energy. Habang nakikipaglaban si Rova, nakipagtulungan si Shin kay Git para sa mga eksperimento. Hinawakan niya ang braso ng halimaw at ipinadala ang magic dito. Sumigaw ang halimaw sa sakit habang near record ni Git ang kanyang obserbasyon. Nang maabot ni Shin ang isang tiyak na antas ng energy, naglaho ang braso ng halimaw. Napagpasyahan ni Git na kahit maliit na halaga ng magical energy ay sinusunog ang mga halimaw, pinatutunayan na nililinis sila ng energy. Sagot ni Shin na maaaring iba ang reaksyon ng mga tao. Bumalik si Shin sa bahay at naupo sa tabi ni Mary, iniisip ang sinabi ni Git. Pumasok si Rose at sinabi na dinala niya ang hiniling niya, isda mula sa lawa. Hinawakan ito ni Shin at sinubukang ilipat ang energy, pero huminto ito pagkatapos maabot ang isang tiyak na limitasyon. Napansin ni Rose na malaki ang halaga ng energy na inilabas niya, pero hindi naapektuhan ng mga isda. Napagpasyahan ni Shin na ang magical energy ay nililinis lamang ang mga halimaw. Nagtaka siya kung magiging iba ang reaksyon sa mga taong hindi nahawaan. Sinabi ni Rose na para makita ang ganitong reaksyon, kailangan niya ng human subject. Idinagdag niya na siya lang ang tao na may magical energy na hindi nahawaan at kung may paraan upang matulungan si Mary, handa siyang gawin ito. Sinabi niya kay Shin na gamitin siya sa eksperimento. Nag-atubili si Shin pero sinabi sa kanya na ipaalam agad kung makaramdam siya ng sakit o hindi komportable. Hinawakan niya ang mga kamay ni Rose at sinimulan ang reaksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Shin si Rose kung ayos lang siya. Sinabi ni Rose na maramdaman lamang niya ang banayad na init at maayos ang lahat. Tinanong niya kung may nararamdamang sakit. Sumagot si Rose ng tapat na ang pakiramdam ay kaaya-aya. Sa kalagitnaan ng eksperimento, naalala ni Shin ang nangyari sa braso ng halimaw. Nilamon siya ng takot at agad niyang pinahinto ang daloy ng magic.
Hinawakan muli ni Rose ang kanyang mga kamay at sinabi na ipagpatuloy niya, tiniyak na huwag siyang mag-alala. Ipinagpatuloy ni Shin ang eksperimento, pagkatapos ay hinarang niya ang magic sa isang tiyak na punto. Tinanong siya ni Rose kung iyon na ba ang maximum na magical energy na kaya niyang gamitin. Sagot ni Shin, halos sa limit na, pero kailangan pang pahabain ng kaunti ang interaction time. Lumipas ang isang buwan, nagsimulang iwan ng mga gwardya ang kanilang mga lightning lamps at nakatayo si Shin kasama ang tatlong assistants niya. Sinabi niya na isang buwan na mula nang huling lumitaw ang mga specter at malamang iniisip ng mga tao na tapos na ang panganib. Sagot ni Git, kung lilito ulit ang mga specter ngayon, magiging sakuna ito. Sabi ni Cole, duda siyang babalik pa ang mga ito at aminado na hindi pa rin siya lubos na kumbinsido na epektibo ang mga lamps. Biglang itinaas ni Rova ang kanyang espada kay Cole. Nanlaki ang mga mata ni Cole at Shin. Sinabi ni Rova na isipin niya ang ginagawa ni Shin nitong mga nakaraang panahon, pag-aalaga sa kapatid, pagsuporta sa kanyang ina, pag-research sa sakit, at panghuhuli ng halimaw, lahat habang may nakukuhang resulta. Tumahimik si Cole, at pagkatapos ay aminado na dahil kay Shin, nakagawa sila ng progreso sa pag-research ng lethargy disease na hindi nagawa ng mga sanay na doktor. Tinanong ni Shin si Git kung may mga palatandaan ng bagong halimaw. Sinabi nito na walang naiulat. Napaisip si Shin kung lumilitaw lang ba ang mga specter sa tiyak na lugar. Iminungkahi ni Git na baka nagsimulang lumitaw ito pagkatapos ng Legendary War. Nagulat si Shin dahil hindi pa niya ito narinig. Ipinaliwanag ni Rovan na ito ay isang maalamat na digmaan 1,000 taon na ang nakalipas nang magsama-sama ang lahat ng bansa laban sa mga demonyo. Nang gabing iyon, nag-iisa ang alkalde sa kanyang palasyo, nagsusulat ng tala tungkol sa lethargy disease. Isinulat niya na ang paglilipat ng magical energy sa mild cases ay nagdulot ng blinking at pisikal na reaksyon na itinuturing na progreso. Idinagdag niya na ang paglilipat ng malaking dami ng magical energy ay nagdulot mismo ng simula ng sakit at nakapagpahina sa energy ni Shin. Mula noon, hinahanap ni Shin ang paraan upang maibalik ito at wala pang ibang progreso. Makalipas ang 2 taon, nakatayo si Shin sa klinika sa tabi ng isang pasyente. Sinabi ng asawa ng lalaki nang humiti ang kanyang asawa at nagpasalamat kay Shin. Sagot ni Shin, wala siyang ginawa na karapat-dapat pasalamatan. Sinabi ng asawa, kahit sandaling ngiti ay sapat na. Pagkatapos, lumapit si Cole kay Shin at sinabi na mukhang pagod siya, tinanong kung natutulog siya ng maayos at pinaalalahanan siyang hindi niya kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Sagot ni Shin, huwag mag-alala. Pagbalik sa bahay, nakita niya si Git at Rova na naghihintay sa kanya. Dinala niya ang mga ito sa loob kung saan sinalubong sila ng kanyang ina at ni Rose. Ilang sandali pagkatapos, dumating ang kanyang ama at si Grass at sama-samang naupo silang kumain. Dumating sa isip ni Shin si Mary at naramdaman ng iba ang kanyang kalungkutan. Sinabi ng ama niya na kailangan niyang magpahinga. Sagot ni Shin, hindi siya pagod, pero wala na siyang magical energy. Sinabi ng ama niya na pinag-usapan nila ng kanyang ina at kung magpapatuloy ito. Babagsak si Shin bago niya malunasan si Mary. Tumayo ang kanyang mga magulang at niyakap siya. Sinabi ni Shin na tunay na hindi siya pagod at ang pagpapagaling sa kapatid ang pinakamahalaga sa kanya. Aminado si Shin na nauunawaan niya ang kahalagahan ng pahinga at hindi niya pagmamadalian ang mga bagay. Sinabi ng ama niya na mabigat ang pain ng dala niya. Sagot ni Shin, mas nakakapagod pa ang pag-research ng magic at hindi katulad ang pakiramdam sa pag-aaral ng lethargy disease. Sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang research kahit abutin pa ng buong buhay niya. Pagkatapos ng hapunan, naupo si Shin sa tabi ni Mary sandali. Biglang kumalat ang malalim na pulang ilaw sa kalangitan. Kinuha ni Shin ang lightning lamps at bumaba para imbestigahan. Nakita niya si Rose at sinabi na kailangan niyang ipaalam sa alkalde. Ipinilit ni Rose na sumama, pero sinabi ni Shin na manatili siya sa bahay at alagaan ang kanyang ina at si Mary dahil siya lamang ang makakagawa nito. Paglabas ni Shin ng bahay, napagtanto niya na ito ang parehong pulang ilaw na nakita niya noong gabing nagkasakit si Mary. Sa sandaling iyon, bumaba ang isang kawan ng mga specter sa lungsod. Habang nakatingin si Shin sa kalangitan, may 2 sundalo na dumaan sa harap niya. Napansin niya ang isang specter na nakatayo mismo sa kanilang daraanan at sinubukan silang babalaan. Pero nagulat siya dahil hindi nila ito nakikita. Mabilis na tumakbo si Shin, pinukpok ang specter gamit ang kanyang magic at winasak ito. Nang umakto ang magic niya, naging visible ang specter, naiwan ng mga sundalo sa pagkabigla. Direktang nagtungo si Shin sa palasyo ng alkalde at iniulat ang nakita niya. Kitang-kita sa mukha ng alkalde ang pagkabahala at agad na umutos sa isang sundalo sa malapit, inutusan ng mga gwardya na maghanda, ipamahagi ang lightning lamps, at pumunta sa mga city gate.
Tinanong ni Shin kung pwede siyang sumama sa mga sundalo, ipinaliwanag na hindi sapat ang lamps lamang at kailangan niyang naruroon upang labanan mismo ang mga Spectre. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, pumayag ang alkalde. Sumama si Shin sa mga sundalo at nakilala ang kanilang commander. Nag-uusap ang commander ng may inis, sinasabing hindi nasiyahan si Shin sa lightning lamps at nagtipon ng sundalo ng walang dahilan. Narinig ni Shin ang mga bulong ng mga tropa, may ilan na sinasabi na bumalik na sa delusyon ang alkalde at walang silbi ang lamps kumpara sa ordinaryo. Sa sandaling iyon, dumating si Rova at tinanong kung ano ang natanggap nilang utos. Tinanggihan siya ng commander, sinabi na bumalik siya sa bahay at magpahinga. Pinagtawanan ng mga sundalo ang kanyang unit, sinasabing para lamang sa minor na misyon. Tumugon si Rova ng matatag na hindi ito panahon para magpahinga at idineklara na ibibigay niya ang lahat para maibalik ang kaayusan. Sumama siya kay Shin at kasama ng mga sundalo, nagtungo sila patungo sa pader ng lungsod. Habang tumatakbo, tinanong ni Rova kung saan sila pupunta. Sagot ni Shin, pupunta sila sa main gate kung saan maaari nilang obserbahan ang galaw ng mga Spectre mula sa malayo. Sa daan, napansin ni Shin ang mga Spectre na naglalakad sa kalye ng lungsod. Tinanong ni Rova kung dapat ba silang bumaba at puksain ang mga ito. Pero sinabi ni Shin na hindi nila mahuhuli ang mga ito at iniutos na magpatuloy lang. Sa gate, tumalon si Shin sa harap ng mga gwardya na naka-assign doon. Napaisip siya kung bakit mas madali na gamitin ng magic kaysa dati. Nagulat ang mga gwardya at nagtanong kung sino siya. Sinabi ni Shin na umalis agad, binalaan na malapit ng umatake ang mga Spectre. Inakusahan siya ng pagsisinungaling, iginiit ng mga gwardya na walang halimaw. Pinukpok ni Shin ang lupa gamit ang magic at biglang lumitaw ang isang grupo ng mga Spectre. Bumagsak patungo sa kanila. Pinakawalan niya ang lightning magic at winasak silang lahat. Nakatitig ang mga gwardya sa kanya nang hindi makapaniwala at nagtanong kung sino siya. Umakyat si Shin sa ibabaw ng gate at nakita ang napakalaking kawan ng mga Spectre na papalapit. Tinanong siya ni Rova kung ano ang nakikita niya. Sinabi ni Shin na higit sa 100 Spectre ang paparating at kung hindi sila mapipigilan, masisira ang lungsod. Ipinaikot niya ang fire magic sa paligid ng mga pader. Ginagawa ang mga Spectre na visible habang papalapit. Inutusan ni Rova ang kanyang mga sundalo, sinabi na hanggat nakikita ang kaaway, pwede silang patayin at kailangan nilang panatilihin ang gate hanggang dumating ang reinforcements. Nang marating sila ng mga Spectre, nagsimula ang labanan. Si Shin ang unang sumugod, sinusugpo ang kaaway gamit ang fire magic at winasak ang marami sa kanila. Patuloy ang pagdagsa ng kanilang dami. Nahihirapan si Shin na mapigilan sila hanggang sumama si Rova sa kanya, sinabi na ang kanyang pride bilang Ignite ay hindi papayag na iwan siyang lumaban mag-isa. Sa gitna ng laban, humina ang apoy na ibinigay ni Shin malapit kay Rova at hiniling niyang sana may espada siya. Mabilis na pinainit ng isa sa kanyang sundalo ang espada gamit ang apoy ni Shin at itinapon sa kanya. Nahuli niya ito at bumalik sa laban, nagpasalamat kay Shin. Patuloy na lumalaban si Shin gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nagulat siya nang mapansin na hindi pa rin nauubos ang magic niya kahit gaano na karaming beses niya itong nagamit. Napansin niyang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng higit sa 100 beses sa araw na iyon at may natitirang energy pa rin at nagtaka kung ito ba ay dahil sa pulang ilaw. Naalala niya ang gabing unang lumitaw ang mga Spectre 2 taon na ang nakalipas. Mabilis na umatake sa kanya ang isa pang Spectre at winasak niya ito agad, pinipilit niyang mag-concentrate muli sa laban. Malapit, nagtatapon ng mga sundalo ng apoy sa mga Spectre at pinapanood kung paano sumasadsad ang mga nilalang sa apoy upang mamatay. Napagtanto ng isang sundalo na isinasakripisyo ng mga Spectre ang kanilang sarili para patayin ang magical fire. Pinagsama ni Shin ang natitirang lakas at pinakawalan ito sa isang napakalaking pagsabog, winasak ang buong kawan. Lumapit si Rova sa kanya. Pero sinabi niya na ayos lang siya at wala na ang mga halimaw. Sa sandaling iyon, napansin ni Shin ang isa pang kawan na papalapit. Natarante siya at iniutos sa mga sundalo na umatras, sinabi na siya na lang ang lalaban. Nagprotesta si Rova, sinabi na sobra na ang ipinipilit niya sa sarili. Sagot ni Shin, wala nang ibang pagpipilian at kailangan niyang protektahan ang lungsod at ang mga tao. Biglang tinawag siya ni GR. Lumingon si Shin nang nagulat at ipinaliwanag ni Grass na tinipon niya ang mga mandirigma ng guild upang tumulong. Mabilis silang naghanda para sa laban, pinainit ang kanilang mga sandata gamit ang apoy ni Shin. Habang papalapit ang mga Spectre, naglunsad ang mga mandirigma ng flaming arrows, pinapatay ang mga halimaw isa-isa. Nagulat si Shin at tinanong si Git kung siya ang nagplano ng lahat ng ito. Sinabi niya na si Shin mismo ang nagpakita na epektibo ang kanyang magic laban sa mga Spectre at siya mismo ang pumunta sa guild para tipunin ang mga mandirigma.
Idinagdag niya na gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kanya dahil nakikita niya kung gaano siya nagsisikap araw-araw at naramdaman niyang kailangan niya itong suportahan sa anumang paraan. Nagpasalamat si Shin kay Git at bumalik sa laban kasama nila. Nang matapos ang labanan, lumapit ang commander ng mga sundalo at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Inakusahan niya silang nagpapanggap bilang mga invisible monster para maghasik ng takot sa lungsod. Sumagot si Rava na hindi iyon totoo, sinabi na lahat ng naroroon ay lumaban gamit ang lahat ng kanilang kakayahan para lipulin ang mga Spectre. Tumawa ang commander at sinabing walang ganitong bagay na Spectre, at tinanong kung nasaan ang mga ito ngayon. Iginiit ni Shin na nasa lungsod sila pero pinabulaanan siya ng commander at inakusahan siyang nagsisinungaling. Idineklara niya na nahayag ang panlilinlang ni Shin at tinanong kung ano ang ginawa niya para manipulahin ang alkalde upang suportahan siya. Pumasok si Grass at sinabi na hindi nila kasalanan kung hindi niya nakita ang mga Spectre, ipinaliwanag na huli na siyang dumating. Idinagdag niya na kung hindi dahil kay Shin, malamang nasira na ang lungsod at ang lahat ng mandirigmang naroroon ay mga saksi. Iniutos ng commander na manahimik sila, tinawag silang sinungaling, at iniutos sa mga sundalo na arestuhin sila. Sa sandaling iyon, biglang lumutang ang katawan ng commander sa hangin. Nilamon ng takot ang mukha niya habang tinatanong kung ano ang nangyayari. Lumabas ang isang kamay mula sa walang laman na espasyo at pinukpok siya pababa, pinatay siya agad. Kumalat ang pagkabigla sa grupo nang magpakita ang Spectre King. Tiningnan niya sila at sinabi na matagal na mula nang huli siyang lumitaw at sa wakas ay nakalaya na siya. Napagtanto ni Shin na ang pulang ilaw na kumakalat sa lungsod ay ang kanyang sariling magical energy. Tinanong ni Grass kung sino ang nilalang sa harap nila. Sumagot ang nilalang na dapat munang ipakilala ang sarili bago magtanong at kalmado nitong sinabi na isa siyang demon. Nagulat sila nang ipagpatuloy nito, sinabi na nakakatawa na nakalimot na ang mga tao sa mga demon at palaging ignorante ang sangkatauhan. Tinanong kung paano nila nakalimutan ang digmaan laban sa mga demon na tumagal ng halos 1,000 taon. Ipinaliwanag nito na nakulong siya sa buong panahong iyon at walang maihahambing sa pakiramdam ng kalayaan. Sinabi rin nito na balak niyang patayin sila agad at sa isang simpleng galaw ng daliri, winasak ang paligid. Agad na tumugon si Shin, hinawakan si Grass at ang iba, at tumalon palayo. Gayunpaman, sinalpok sila ng lakas ng pagsabog na nagpapalipad sa kanila. Nang makabalik sa kanilang posisyon, sinabi ni Shin kay Rava at Git na e-evacuate ang mga residente ng lungsod. Tinanong ni Rava kung ano ang plano niya. Sagot ni Shin, kailangan niyang harapin ang demon mag-isa. Sinabi niya na ang nilalang ay may napakalakas na magical energy na lampas sa kaya ng sinuman at gumagamit din ito ng magic. Aminado siyang hindi niya agad naunawaan ang sitwasyon at ang mga Spectre attack ay senyales ng pagdating ng nilalang na ito. Sinabi niya na nagsisimula pa lamang ang totoong labanan. Tinanong ni Grass kung sino talaga ang nilalang. Sagot ni Shin, hindi niya alam, pero ang espasyo sa paligid nito ay puno ng magical energy na halos 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Namangha si Grass at idineklara na makikipaglaban siya kasama ni Shin. Hindi pumapayag si Grass na iwan siya mag-isa. Sa ibang bahagi ng lungsod, gumagalaw ang demon sa kalye, nagwawasak at nagpapakita ng kasiyahan sa kaguluhan. Sinabi ni Shin kay Grass na siya mismo ang lalapit sa demon at hihintayin ni Grass ang tamang pagkakataon para umatake mula sa likod. Ipinaliwanag niya na magiging pain siya dahil siya lang ang kayang iwasan ng mga atake ng demon. Pumayag si Grass, sinabihan si Shin na huwag mamatay dahil hindi niya kakayaning harapin ang pamilya kung mangyari iyon. Nagkasundo silang talunin ng demon ng magkasama. Sumulong si Shin at ginamit ang water magic para patayin ang mga apoy na nilikha ng demon. Nagulat ang demon at napansin na may magical energy si Shin na may pulang buhok at mata. Sabi nito, malamang mula siya sa lahi ng Ligria dahil ang ordinaryong tao ay hindi makagamit ng magic at tinanong kung nasaan ang iba pa niyang tao. Hindi maintindihan ni Shin ang tinutukoy nito. Nilate siya ng demon dahil sa kanyang kamangmangan at sinabi na papatayin siya, dagdag pa na bagaman marunong si Shin ng magic. Primitive pa rin ito. Pinakawalan ng demon ng magic nito at winasak ang paligid, pero nakaligtas si Shin sa huli. Bumawi siya gamit ang water magic na hinubog bilang projectiles, pinalipad sa usok. Sandali niyang naisip kung nagtagumpay siya. Lumabas ang demon ng hindi nasugatan, binanggit ang spell, at umatake muli. Sinubukan ni Shin na umiwas, pero mas mabilis ang demon, lumitaw sa likod niya, at pinaputok siya, na nagpapalipad sa kanya. Ginamit ni Shin ang air magic para paliitin ang epekto ng tama. Muling lumapit ang demon, nag-ipon ng magic para sa isa pang atake. Napagtanto ni Shin na wala siyang oras para maghanda ng water magic at kung magpapatuloy ito, mamamatay siya.
Sumulpot ang mga alaala ng kanyang buhay at pinilitan niyang manatiling matatag, nagpa siya na hindi siya mamamatay at poprotektahan ang lahat dito. Kasabay nito, dinala ang mga nasugatang sundalo sa klinika. Sinuri ni Cole ang mga ito at napansin ang tindi ng kanilang mga paso, tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ng isang sundalo na biglang lumitaw ang isang delikadong nilalang at sinimulang wasakin ang lungsod. Tumingin si Cole sa bintana at naisip na mukhang magic ang dahilan, umaasa na buhay pa si Shin. Samantala, nagtatrabaho si Rova at Git sa pag-evacuate ng mga residente, binalaan sila tungkol sa mga pagsabog at ginabayan patungo sa kaligtasan. Nakita ni Rova ang kanyang mga sundalo at naginhawaan na nakaligtas sila. Tinanong niya kung nasaan si Shin. Sabi ng mga sundalo, umatras lang sila at hindi nakita ang nangyari, pero sinabi nilang napakalakas ng halimaw at duda silang matatalo ito ni Shin. Iniutos ni Rova na ipagpatuloy ang pag-evacuate ng lungsod at sinabi kay Git na tutulungan niya si Shin. Sinubukan siyang pigilan ni Git, binalaan na ang ganitong halimaw ay hindi madaling talunin. Sagot ni Rova, naniniwala siyang babalik silang panalo ni Shin. Nagpatuloy ang labanan. Nag-ipon ng magic ang demon at umatake. Ginamit ni Shin ang sariling magic para yumanig ang lupa, umiwas sa tama, at umatake gamit ang water at lightning. Pinigilan ng demon ang parehong magic ng walang hirap. Nagulat si Shin na pagtanto na gumamit ang demon ng insulating materials para kontrahin ang lightning. Isang bagay na akala ni Shin ay hindi pa dapat umiiral. Sinabi ng demon na may kontra ito sa bawat spell na ginagamit ni Shin, kasama na ang water at lightning. Sinabi nito na napansin nito na natuklasan ni Shin ang mga teknik na ito, pero puro fundamentals lamang ang mga iyon. Idineklara nito na powerless si Shin sa harap niya, malapit na ang wakas niya, at saka pinakawalan ng sabayang lightning at fire magic na winasak si Shin. Biglang sumugod si Grass at inihagis ang kanyang palakol sa demon. Pero walang epekto. Agad na umatake ang demon, itinapon si Grass sa gilid at tinamaan siya ng lightning magic. Sa susunod na sandali, umatake ang ama ni Shin sa demon mula sa likod. Kalmado itong lumingon at sinabi na ang sandata ng tao ay hindi makakapatay sa kanya. Pagkatapos, pinukpok niya ang ama ni Shin ng sobrang lakas at itinulak sa pader. Humarap muli ang demon kay Shin at sinabi na talagang kahanga-hanga siya. Sinabi nito na kahit sa kalagayan niya ngayon, patuloy pa rin si Shin sa paghahanap ng paraan para manalo. Napigilan niya ang takot at makikita sa kanyang mga mata na handa siyang lumaban. Tinawag nito ang mark ng lahi ng Ligria. Inalok siya ng demon ng pagpipilian na maging lingkod nito, nangangako ng malaking kapangyarihan at mahabang buhay. Kapalit nito, mawawala ang sariling pagkakakilanlan ni Shin at magiging kasangkapan lamang siya. Pinanggakuan siya ng demon na masasanay din siya rito. Sinubukan ni Shin na tumakas pero agad siyang nahuli, lumitaw sa harap niya at hinawakan ng kanyang leeg. Sinabi ng demon na walang dapat katakutin, mabilis at walang sakit ang lahat ng ito. Nang ipakita nito ang mga pangil, napagtanto ni Shin na vampire din pala ang demon. Nagpumilit siyang makatakas pero hindi niya nagawa. Tinusok siya ng demon at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Nawala ang resistensya ni Shin at sinabi sa sarili na nabigo siya, hindi niya maprotektahan ang lungsod, ang ina niya o ang kapatid. Biglang sumabog ang isang sigaw. Napahinto ang demon sa pagkilos at binitiwan si Shin, tinatanong kung may fairy protection siya. Sinabi nito na kumakalat ang maruming dugo sa kanyang katawan. Nagalit, pinagsama ng demon ang lahat ng natitirang kapangyarihan at naghanda para sa isa pang atake. Sinabi ni Shin kay Rova na itaas ang kamay. Pinagsama niya ang kaunting magic energy na natira sa kanya at sinubukang gamitin bilang fuel. Napagtanto niyang kulang ito at wala siyang oras para kumuha pa ng higit. Umatake si Grass at nagawa niyang saktan ang braso ng demon. Sumunod ang ama ni Shin, inihagis ang espada at pinutol ng tuluyan ang braso nito. Pagkatapos, pinakawalan ni Shin ang natitirang magical energy niya patungo sa demon. Tumawa ang demon, sinabi na wala itong epekto, at ibinalik ang magic nito pabalik kay Shin. Sagot ni Shin, ang demon ang ignorante. Sa sandaling magtagpo ang dalawang enerhiya, sumabog ang napakalaking pagsabog. Nasunog ang demon sa blast at sumigaw sa sakit, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Habang unti-unting bumagsak ang anyo nito, ilang sandali lang, tuluyan nang nawala ang demon. Tinanong ni Rova kung ibig sabihin ba nito ay tapos na ang lahat. Sagot ni Shin, wala na siyang natitirang magical energy at hindi na kayang ipagpatuloy, sabi pa na malamang mamamatay na siya. Napagod ang katawan niya at nawalan siya ng balanse. Habang unti-unting naglalaho ang kanyang paningin, naisip niya na sa wakas ay tapos na ang lahat. Baka bumalik na sa normal ang buhay at makikita niya muli ang kapatid niya. Bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Shin mula sa bangungot at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa tabi niya.
Niyakap siya nito at sinabi na sa wakas ay nagising na siya matapos ang mahabang panahon. Sandali lang pagkatapos, pumasok si Cole para suriin siya at sinabi na maayos ang katawan niya at wala namang pisikal na problema. Tinanong ni Shin kung gaano katagal siyang nawala ng malay. Sinabi ni Cole na isang buong linggo siyang natulog. Nagulat si Shin. Pumasok ang kanyang ama kasama si Grass para tingnan siya. Sinabi ni Shin na huwag silang mag-alala, maayos lang siya. Kitang-kita ang ginhawa sa kanilang mga mukha. Ipinaliwanag ng kanyang ama na umalis siya ng baryo noong naramdaman niya ang mga specter noon at dumating siya sa tamang oras kahit na hindi siya gaanong nakatulong. Sagot ni Shin, hindi iyon totoo dahil nagawa lang niyang talunin ang demon dahil pinutol ng kanyang ama ang braso nito. Tinanong niya kung ligtas ang lahat ng kasali sa insidente. Sagot ni Cole, si Git at Rova ay may minor lamang na sugat at ligtas sina Mary at Rose. Huminga ng maluwag si Shin at nagtanong kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawala ng malay. Sinabi ng ama niya na seryoso ang sitwasyon at sa kasamaang palad, marami ang nasawi. Ibaba ni Shin ang tingin at sinabi na kung mas naging mahusay siya, baka hindi namatay ang mga iyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon at napansin ang malakas na daloy ng magical energy mula sa loob niya. Nagulat siya at napagtanto na malinaw na tumaas ang kanyang magical capacity. Agad niyang hiningi sa ama na dalhin siya kay Mary. Pagdating nila, agad siyang lumapit sa kapatid niya. Sinabi ng ina niya na huwag masyadong mapagod pero tiniyak ni Shin sa kanya at iniisip na sa dami ng magic na ito, kaya niyang pagalingin ang mga apektado ng lethargy disease. Hindi pa niya napatunayan, pero ang energy na hawak niya ngayon ay higit pa sa dati. Naniniwala siya na kaya niyang iligtas agad si Mary. Ilagay niya ang kamay niya sa kanya at pinaga niya ang magic. Nagulat si Shin nang mapagtanto na kahit ganitong dami ng energy ay halos kulang pa. Napuno ng tensyon ang silid. Biglang bamuka ang mga mata ni Mary. Lahat ay nagulat. Sinabi ni Cole na maghintay, hindi pa tapos. Ilang sandali lang, nagsimulang igalaw ni Mary ang mga kamay at bibig. Pagkaraan ng kaunti, huminto si Shin sa paggamit ng magic at tinanong kung bumalik na ang energy niya. Dahan-dahang inalag ni Mary ang kamay ni Shin. Hinawakan ito at nagsimulang magsalita ng ilang simpleng salita. Napuno ang silid ng tahimik na pag-iyak habang lahat ay huminga ng ginhawa. Pagkaraan ng ilang panahon, bumisita si Shin sa klinika at nagpaalam sa isang pasyenteng naapektuhan ng lethargy disease. Napag-isip niya na isang linggo na ang lumipas mula nang pagalingin niya si Mary at sa tulong ni Nicole at ng mga doktor, nagawa nilang pagalingin lahat ng naapektuhan ngayon na naalis na ang sakit, na pagpasyahan ni Shin na panahon na para malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pumunta si Shin sa palasyo ng alkalde kung saan naroon na ang kanyang ama, ina, at si Grass. Sinabi ng alkalde na tiyak marami siyang tanong at napansin na niya ang ilang bagay. Nangako siya na sasagutin ang lahat. Tinanong ni Shin kung sino ba talaga siya, ipinaliwanag na noong naging obsessed siya sa magic, sinuportahan siya ng kanyang mga magulang ng walang alinlangan, at agad din naniwala ang alkalde nang sinabi niya tungkol sa sakit at mga specter kahit hindi niya pinakita ang magic. Parang alam na nila yun noon pa man. Sinabi ng alkalde na siya ay mula sa lahi ng Legria. Ang Legria ay mga tao na nakipagtagisan sa sangkatauhan 1,000 taon na ang nakalipas at lumaban ng buong tapang laban sa mga demon. Kilala sila sa pulang buhok at mata at sinasabing may kakayahang gumamit ng kakaibang kapangyarihan na tinatawag na magic. Bago sila masil, nagbato ng sumpa ang mga demon sa Legria na nagdulot sa kanilang pagkalipol. Ipinagpatuloy ng alkalde na nagbago ang lahat 12 taon na ang nakararaan ng may isang babae na dumating sa kabisera sa harap ng reyna dala ang isang bata. Idineklara niya na ang bata ay mula sa lahi ng Legria, ang tanging liwanag na kayang iligtas ang mundo. Sinabi niya na dapat alagaan at protektahan ng bata at kung pababayaan siya, tiyak na babagsak ang sangkatauhan. Ipinaliwanag ng alkalde na hindi naniwala ang reyna sa sinabi ng babae. Natakot siya na kung tunay nga ang bata mula sa lahi ng Legria, baka maging panganib ito sa hinaharap. Dahil dito, lumapit siya sa kanyang dating kasama na naging adoptive father at mother ni Shin. Tinanong ni Shin kung alam ba ni Mary ang katotohanan. Sagot ng kanyang ama, pinili nilang hindi sabihin dahil gusto nilang palakihin siya bilang tunay nilang anak. Tahimik namang humingi ng paumanhin ang kanyang ina sa hindi pagsabi sa kanya ng mas maaga. Sinabi ni Shin na alam na niya ito. Minsan niyang narinig ang pag-uusap nila tungkol dito. Idinagdag niya na kahit hindi sila magkakadugo, palaging sila ang kanyang mga magulang. Napagan ang kanilang mga mukha sa kanyang sinabi. Tinanong ni Shin kung bakit sila mismo ang pinili ng reyna. Ipinaliwanag nila na sila ay honorary nobles, hindi tulad ng hereditary nobles gaya ng alkalde. Dahil honorary ang titulo nila, wala silang karapatan sa lupa, pero pinahintulutan sila ng alkalde na pamahalaan ang isang rural na lugar sa loob ng kanyang teritoryo.
Napagpasyahan ni Shin na ginawa iyon para mailayo siya sa ibang tao upang walang makaalam ng kanyang lahi at samantalahin siya. Idinagdag niya na iyon rin ang dahilan kung bakit sinubukan nilang pigilan siya sa paggamit ng magic noon. Aminado ang kanyang ama na ayaw niyang paniwalaan na tunay na mula si Shin sa lahi ng Legria. Tinanong naman ni Grass kung paano nalaman ni Shin ang napakaraming bagay lampas sa kanyang edad. Sandaling nagatubili si Shin, nag-iisip kung dapat ba niyang isiwalat ang katotohanan ng kanyang nakaraang buhay, pero nagpasya siyang hindi at sumagot na marami lang siyang nabasa. Tinanong niya ang alkalde kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sagot ng alkalde, malamang makatatanggap siya ng imbitasyon mula sa reyna. Pagkatapos, pumunta si Shin para makita si Mary. Binati siya nito. Kahit mahina pa ang kanyang pananalita, humihingi si Mary na hawakan ni Shin ang kanyang kamay at sinabi na habang nawalan siya ng malay, natrap siya mag-isa sa isang madilim na mundo. Hindi siya makagalaw at pinuno ng takot. Pero sa buong panahong iyon, naririnig niya ang tinig ni Shin pati na rin ng kanilang mga magulang. Kaya patuloy siyang humawak at lumaban para sa sarili. Kinabukasan, bumalik ang pamilya sa kanilang baryo. Pumasok sila sa kanilang bahay sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Pagod at naghahanap ng tahimik na pahinga. Pagkatapos, pumunta si Shin sa kagubatan para subukan ng magic niya. Napag-isip niya na ang kakaibang lakas na ipinakita ni Mary nung training ay malamang ang pinakaunang palatandaan ng lethargy disease. Pinukpok niya ang isang puno gamit ang magic at napansin na hindi na siya nasasaktan tulad noon. Napagtanto niya na ang magical energy ay parang armor na sumisipsip sa impact. Nang mas pagtuunan niya ng pansin at pinukpok muli, malinaw na nagkaroon ng pinsala sa puno. Ilang araw ang lumipas, dumating ang imbitasyon mula sa reyna. Naghanda si Shin na umalis at nagpaalam sa kanyang pamilya, hinihiling sa kanyang ama na alagaan si Mary. Sinabi ni Grass na malawak ang mundo at pinayuhan siyang galugarin ito at bumalik bilang isang natatanging tao. Sinabi naman ni Rova na huwag malungkot, paalala na pansamantala lang ang pamamaalam. Sagot ni Shin, ang lungkot niya ay dahil alam niyang hindi niya sila makikita sa loob ng ilang panahon. Pumunta siya kay Mary para magpaalam. Nagsimulang umiyak si Mary at sinabi na makakaramdam siya ng lungkot kapag wala siya. Tumalikod si Shin at binuksan ang pinto, ngunit nakita niyang may mga sundalo mula sa unit ni Rova na nakatayo sa labas. Sinabi ng kanilang commander na kanilang i-escort siya patungo sa lungsod at karangalan ang samahan ng isang tulad niya. Sumakay si Shin sa karwahe kasama si Rova habang tinatawag siya ng kanyang pamilya. Inabot ni Mary sa kanya ang isang regalo at sinabi na ngayon ang kanyang kaarawan. Isa itong kwintas na pinili nila tatlo para hindi siya makaramdam ng lungkot kahit magkalayo sila. Isinuot ni Shin ang kwintas at nagpasalamat kay Mary at sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Mary na sa kanyang magical power, makapagliligtas siya ng maraming tao at kahit gaano kahirap ang sitwasyon, dapat niyang alalahanin sila dahil palagi silang nasa kanyang tabi. Ibaba ni Shin ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak.